Kabanata 1. Ibalik at iligtas. Ang sinaunang Yuan Empire. Isang malakas na ingay ang naririnig na umuugong sa lungsod ng Nanzhou. Di nagtagal, isang flight ng direkta sa Nanzhou ng dahan-dahan at patuloy na lumapag at nakarating sa paliparan. Isang binata na nagdadala ng isang bag ng bagahe na lumabas sa cabin. Tumingin siya sa paligid, naramdaman ang pamilyar ngunit hindi pamilyar na lugar, at hindi maiwasang huminga ng malalim, sumigaw sa kanyang puso, "Ako, si Zhendong Ye, bumalik na." 20 taon na ang nakalilipas, dahil sa isang sinasadyang pagpatay at ang mahiwagang pagkamatay ng kanyang ama, napilitan siyang umalis at pumunta sa ibang bansa. Nabubuhay bilang isang mersenaryo sa hindi pamilyar at lugar na may digmaan, siya ay nahihirapan sa pagitan ng buhay at kamatayan sa loob ng maraming taon, na ang dahilan kung bakit siya naging isang hari ng digmaan. Ang pangunahing layunin ng kanyang pagbabalik sa oras na ito ay upang malaman ang salarin ng taong iyon. "Excuse me, mangyaring hayaan mo akong dumaan." Ang isang banayad na tinig ay nagmula sa likuran, na nakakagambala sa kanyang mga iniisip. Sorry." Humakbang si Zhendong Ye at lumingon, lamang upang makita ang isang magandang babae sa isang puting damit na may isang figure na hindi lamang nakakaakit ngunit ito matikas at kaaya-aya. Lalo na ang kanyang mga mata, na naglabas ng isang maliwanag at mainit na ilaw, na ginagawang malapit sa kanya ang mga tao. Tumingin si Zhendong sa kanya, medyo nalilito. Parang kanya. Isang di malilimutang figure, isang matingkad na imahe, tulad ng mga makikinang na bituin na nagtitipon sa kanyang isip. "Salamat." Habang si Zhendong ay nawala sa pag-iisip, pinasalamatan na siya ng babae at umalis. Sa sandaling ito, isang binata ang nagmamadali mula sa likuran at mabangis na bumangga sa kanyang likuran. Bang! Agad na sumunod ang isang malakas na impact na tunog. Si Zhendong ay tumayo pa rin sa lugar, bahagyang nagulat lamang habang lumingon ang kanyang ulo upang tumingin. Ang binata na bumangga kay Zhendong ay nadama ang mga kalamnan na matigas na bato sa ilalim ng kanyang damit sa panahon ng epekto. Sa susunod na sandali, isang malaking pag-urong ang naging dahilan upang siya ay hindi sinasadyang tumagal ng 7 o 8 mga hakbang pabalik, halos natutamba sa lupa. "Sino ang bastos na iyon na walang mga mata, maglakas loob na hadlangan ako?" Ang binata ay nagpatatag sa kanyang sarili at malapit nang magpatuloy sa pagmumura, ngunit biglang isinara ang kanyang bibig. Ang matangkad at makapangyarihang figure ni Zhendong, kasama ang kanyang malamig na titig na naglalabas ng isang hangarin sa pagpatay, ay napagtanto ng binata na hindi siya dapat magdulot ng problema sa harap niya. "Bakit hindi ka patuloy na sumumpa?" Nakatitig si Zhendong sa mga mata ng binata at malamig na nagtanong. Isaalang-alang ang iyong sarili na maswerte." Matapos sabihin ito, ang binata ay lumampas kay Zhendong at nagmadali na tumakbo pasulong. Ang paliparan ng hallway ay maingay na may mga tinig, at dinala ni Zhendong ang kanyang bagahe at nag-iisa. Hindi malayo, ang argumento ng mag-asawa ay maaaring marinig, at pareho silang nakita ngayon. Habang papalapit siya, naging mas malinaw ang argumento sa pagitan ng dalawa. "Hayaan mo ako. Xingshan, umuwi ka lang sa akin. Lahat ng aking mga magulang ay nais na makita ka, at bukod sa, ang iyong pamilya." Ang lalaki na nakipagtagpo kay Xingshan ay ang binata na bumangga kay Zhendong. "Iyon ay isang pangako mula sa mga matatanda ng aking pamilya sa iyo, hindi ako. Kung hindi, hayaan silang pakasalan ka." Ang babaeng nagngangalang Xingshan ay nagagalit. "Xingshan, itigil ito. Maraming mga tao na panunood sa paliparan." Inabot ng lalaki ang kanyang walang laman na kaliwang kamay, nais na ilagay ang kanyang braso sa kanyang balikat at umalis. Ngunit si Xingshan Shen ay nagpupumiglas ng mabangis at sa wakas ay pinamamahalaang upang malaya mula sa kanyang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang palso, na humakbang pabalik. "Jiwei Gao? Sinasabi ko sa iyo, hindi kita kailanman pakakasalan. Sumuko ka sa ideyang iyon." Sigaw niya kay Jiwei Gao na may pulang mukha. Ang ekspresyon ni Jiwei ay nagbago at unti-unting naging mabangis. "Xingshan, huwag mo akong itulak." Itinaas niya ang kanyang kanang kamay na mataas at sinampal ang mukha ni Xingshan Shen. Si Xingshan ay tila natigilan, hindi inaasahan na masaktan siya ni Jiwei sa publiko. Tumayo pa rin siya, tinitigan ang sampal na papunta sa kanyang mukha. Snap! Ang isang malulutong na tunog ay nakikita sa susunod sa ilang sandali. Ngunit si Xingshan ay nakatayo pa rin sa parehong lugar. Sa sandaling ang sampal ni Jiwei ay malapit nang makarating sa kanyang mukha, si Zhendong, na nakatayo sa malapit, ay gumawa ng isang pagkilos. Nag-flash siya sa harap ni Xingshan at hinawakan ang palso ni Jiwei gamit ang kaliwang kamay. Pagkatapos, gamit ang kanang kamay, sinampal niya ang mukha ni Jiwei. 5 dugo pula na mga fingerprint ang naiwan sa namamaga na mukha ni Jiwei. Agad na natigilan si Jiwei.
Tinakpan niya ang kanyang mukha ng isang kamay at tumingin sa matangkad na figure sa harap niya, pakiramdam na parang nakilala niya siya. Ikaw. Sa wakas ay nag-react si Jiwei at tiningnan si Jendong, na tila hindi naniniwala. Dare mo ba ako nasaktan? Dare mo ba ako? Malakas siyang sumigaw, na umaakit sa maraming mga manunood. Si Jendong ay tumingin sa kanya ng walang pasubali at tinanong, bakit hindi kita sasaktan? Is it because you don't know how to behave, or because you bully a women? Habang nagsalita siya, biglang nakita ni Jiwei ang mga bituin at ang iba pang pisngi ay lumaki ng mataas pagkatapos ng isang malakas na smack. Si Jiwei ay naglabas ng ngipin na may mga daluyan ng dugo at ang kanyang galit na tampok ay baluktot. Tumalon siya at sumigaw, manggahas kang gawin ito sa akin sa Nanzhou City. Manggahas ka na pukawin ang pamilyang Gao. Patay ka, bata. May nagtanong sa sorpresa, siya ba ay mula sa pamilyang Gao? May sumagot, hindi mo ba alam ang pangalawang batang master na si Jie Gao? Nang marinig ang pangalan ng pangalawang batang Panginoon na si Jia, ang kalahati ng mga manunood ay biglang nawala, na tila natatakot na magkaroon ng problema. Si Jendong, na malayo sa 20 taon, ay hindi pa nakarinig ng pamilyang Gao, hayaan ang pangalawang batang master. Tumingin pa rin siya sa ibang partido. Kung mayroon kang mga guts, huwag tumakbo, bata. Binigkas ni Jiwei ang mga salitang ito, kinuha ang kanyang telepono, at mabilis na lumakad sa labas ng karamihan. Si Qingshan ay lumapit kay Jendong at sinabi ng may pag-aalala, salamat sa pagtulong sa akin, ngunit hindi mo siya dapat nasaktan. Si Jendong ay nag-chok ng basta-basta, umiling-iling ng bahagya, at sinabing, okay lang. Hindi ka mula sa Nanzhou, ikaw ba? Kilala mo ba ang pamilyang Gao? Ang mga salita ni Qingshan ay nag-ambala sa pamamagitan ng isang biglaang at maayos na tunog ng mga yapak na nagmula sa malayo. Tumangala si Jendong at nakita si Jiwei na tumatakbo patungo sa kanya na may 7 o 8 lalaki in suits. Ang iba pang kalahati ng karamihan ng tao, na nanunood lamang, ay nagkalat agad sa paningin nito. Sa malaking bilog, sina Jendong at Qingshan ang naiwan. Tumayo si Jiwei sa harap ni Jendong. Ang 8 kalalakihan in suits sa likuran niya ay naging kumpiyansa muli sa kanya. Tinitigan niya si Jendong na may malamig at menacing na hitsura, ngayon, ipapaalam ko sa iyo ang presyo ng pag-uugnay sa negosyo ng ibang tao. Ganap na hindi pinansin ni Jendong si Jiwei at nakatuon ang kanyang pansin sa 8 kalalakihan in suit sa likuran niya. Ang kanilang mga kalamnan na katawan, na hindi maaaring maitago sa kanilang mga suit, at ang kanilang ayos at patayo na postura, malinaw na ipinakita na nakatanggap sila ng napaka-propesyonal na pagsasanay. Si Jendong ay pamilyar sa mga taong katulad nila. Hindi niya maiwasang magbuntong hininga. Si Jiwei ay nagtanong ng matagumpay, ano? Natatakot ka ba ngayon? Si Jendong ay hindi man tumingin sa mga bodyguard, ang kanyang mga mata na puno ng disdain at isang pahiwatig ng paglalaro. Si Jiwei ay mas galit na galit sa kanyang walang malasakit na pagpapahayag. Kunin niyo siya. Hayaan siyang makita ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa aking pamilyang Gao ngayon. Kabanata 2. Isang welga sa galit. Ang mga bodyguard ay nakapaligid kay Jendong Ye sa sandaling nagsalita ang kanilang boss. Ang ilan sa kanila ay sabik na napatunayan ang kanilang sarili na susugod kay Jendong. Nakakakita ng mga ito na darating, si Jendong ay sumimangot ng malamig, ikinuyom ang kanyang mga kamao, at humakbang pasulong upang salubungin sila. Sinuntok siya ng isang malakas na puwersa, natamba ang 3 bodyguard na may ilang mabibigat na suntok. Ang iba pang mga bodyguard, kahit na nagulat, ay hindi tumigil at sumugod patungo sa kanya sa isang pattern ng zigzag. Ang lakas ni Jendong ay mabigat, ngunit ang pagharap sa kanila ng sabay-sabay ay isang hamon pa rin. Gayunpaman, bago ang mga bodyguard ay maaaring gumawa ng isang pagkilos, sinipan ni Jendong ang isa sa gitna na may isang sipa na lumilipad. Matapos ang pagkilos, pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay at sinabing, ito ba ang magagawa ng mga bodyguard ng mataas na pamilya? Sa pagtingin sa nakagulat na karamihan, ang mga mata ni Jendong ay nagsiwalat ng isang nakamamatay na hangarin. Gayunpaman, nang makita niya si Qingshan, bahagyang ginulo siya. Ang isa sa mga bodyguard ay nakakuha ng pagkakataon na maglunsad ng isang sneak na pag-atake kay Jendong. Crack! Ang isang tunog ng pagbali ng buto ay narinig, at ang bodyguard ay sumigaw sa sakit, hinawakan ang kanyang braso at lumuhod sa lupa. Si Jendong ay hindi rin tumingin sa kanya at direktang hindi pinaganya ang kanyang braso. Ang mga manunood ay nagulat sa pagkabigla. Sino ang tulad ng Diyos na tulad ng hindi kapani-pani walang lakas? Ang natitirang mga bodyguard ay nangahas na hindi gumawa ng anumang mga paggalaw at tiningnan si Jendong na may takot at nanginginig. Walang inaasahan na si Jendong, na tila ordinaryo, ay maaaring ibagsak ang mga bodyguard na ito ng madali.
Ang mukha ni Jendong ay walang ekspresyon, malamig ang kanyang mga mata habang dahan-daang lumakad papunta kay Jiwei. Dahan-daang umatras si Jiwei, ang kanyang buong katawan ay panahunan. Kayo, pigilan niyo siya. Ang kalapit na mga bodyguard ay ibinaba ang kanilang mga ulo ng walang kabuluhan, at walang tumugon kay Jiwei. Ang mga taong iyon ngayon ay isang babala, ang kanilang mga katamtamang kasanayan ay haantong lamang sa kamatayan para sa isang maliit na halaga ng pera, hindi katumbas ng halaga. Nakikita ito, hindi maiwasang sampay ni Jiwei, walang silbi. Pamilya Gao. Ngayon gusto kong makita, ano ang mangyayari kung masaktan ko sila. Ang lamig sa mga mata ni Jendong ay unti-unting kumalat habang tinitigan niya si Jiwei, na may isang pahiwatig ng isang sneer. Hindi makaya ni Jiwei ang panginginig sa kanya, nanginginig at natigil, ano ang gusto mong gawin? Ito ang Nanzhou City. Kung hinawakan mo ako, hindi ka papayagan ng aking ama, kahit na ang mga gwardya ng lungsod ay hindi ka papakakawalan. Mga gwardya ng lungsod. Tiningnan siya ni Jendong na may pag-aalinlangan. Oo. Ang mga gwardya ng lungsod, hindi ka nila papakawalan. Ang panic expression ni Jiwei ay medyo kalmado na ngayon. Ha! Ang isang tao ay hindi mapigil ang tumawa ng malakas. Ang makapangyarihang pamilyang Gao sa lungsod ng Nanzhou ay ngayon ay naianino ng isang tao. Ito ay isang kahihiyan kung ito ay lumabas. Ikaw, manahimik ka. Ang mukha ni Jiwei Gao ay puno ng pamumula, ngunit nang ahas pa rin siyang reprimand ang mga taong ito. Nang makita siyang natalo, ang galit ni Jendong ay hamupa ng kaunti. Hindi ko pa ginahin ang isa sa iyong mga kamay, ngunit ngayon binago ko ang aking isip. Tapusin natin ito, Batang Master Gao, ano sa palagay mo? Ikaw. Hindi mo kaya? Naikuyom ni Jendong ang kanyang kamao, ang kanyang mukha ay nagbabago ng malaki, na parang malapit na siyang magtapon ng isang suntok. Mercy, Ginoo. Mali lang ako ngayon. Mangyaring extra ako. Nawala ni Jiwei Gao ang kanyang pagmamataas at humingi ng awa. Napangiti si Jendong. Alam ng isang matalinong tao kung kailan magbubunga. Bigla, isang kaguluhan ang sumabog sa karamihan. Gumawa ng paraan, mga gwardya ng lungsod na nasa tungkulin. Dalawang ganap na armadong gwardya ng lungsod na may buhay na bala ay nagtulak sa pamamagitan ng karamihan ng tao, na nagkakalat ng mga manunood. Ang isa sa mga gwardya ay lumakad, sumimangot sa nasugatan na tao na nakahiga sa lupa, at sumulyap kay Jendong. Sir, anong nangyayari dito? Ang pagpapanatili ng kaayusang pampubliko ay ang trabaho ng mga gwardya ng lungsod, at nagdulot ng problema sa kanilang teritoryo ay humihingi ng problema. Brother City Guard, nakarating ka na lang sa oras. Sinimulan niya ang problema at kahit na nasugatan ang isang tao mula sa aming pamilyang Gao. Si Jiwei, na humingi lamang ng awa, ay nagmamadali upang magsampa ng reklamo nang makita niya sila. Ang taong ito ay nakipaglaban sa inyong lahat. Ang opisyal ay hindi mapaniniwalaan. Ito ay dapat na tumagal ng napakalaking lakas upang ibagsak ang ilang mga burly na lalaki. Tumingin si Jendong kay Jiwei na may malamig na mga mata. Ang ilang mga aso ay kumagat ng walang pasubali at nararapat na matalo. Walang pahiwatig ng takot sa kanyang tono, ngunit sa halip isang pakiramdam ng kahusayan. Si Jendong ay tila walang malasakit, na parang isang menor de edad lamang. Ang bantay sa lungsod ay tumingin ng malalim sa kanilang dalawa, hindi sigurado kung paano magpatuloy. Nakikita ng pag-aatubili ng mga gwardya ng lungsod, minatngat ni Jiwei ang kanyang mga ngipin at mabilis na ipinaliwanag, ano ang hinihintay mo? Siya ang nagsimula ng laban, arestuhin siya. Hahawakan ito ng mga gwardya ng lungsod, hindi mo na kailangang makagambala, ang pinuno ay ngumisi. Si Jiwei ay medyo natatakot sa autoridad ng mga gwardya ng lungsod, ngunit pinangunahan pa rin niya ang lakas ng loob na sabihin, ako ang batang master ng pamilyang Gao. Ang aking ama, Risheng Gao, alam mo ba kung sino ako ngayon? Pagkatapos magsalita, si Jiwei ay tumayo ng diretso, tiningnan si Jendong, at ipinahayag ang kanyang pagkakakilanlan. Ngayon, si Jendong ay nahihirapan. Galing ka sa pamilyang Gao. Nagulat ang bantay. Hindi niya inaasahan na makatagpo ng tulad ng isang mayamang batang master ngayon. Sa lungsod ng Nanzhou, alam ng lahat ang tungkol sa pangkat na ito ng mga batang masters, at si Jiwei ay kilalang kilala sa pagiging mahirap hawakan. Ang mga mayayamang kabataang ito ay walang magawa sa buong araw, na nagdudulot ng problema kahit saan sila magpunta. Gayunpaman, hindi sila kailanman gagawa ng pagpatay o pag-aalsa, gusto lamang nilang lumaban, ilegal ang lahi, at kung may nangyari, tutulungan sila ng kanilang mga pamilya. Sa makatuwid, ang pakikitungo sa kanilang mga kaso ay palaging isang sakit ng ulo. Hayaan ang ulo na hawakan ito. Umiling-iling ang pinuno ng kanyang ulo at kumuha ng walkie-talkie mula sa kanyang baywang.
Pagtawag sa kapitan, pagtawag sa kapitan. Di nagtagal, isang malalim na tinig ang nagmula sa walkie-talkie, natanggap, Liu Xing, ano ang problema? Nagkaroon ng away sa paliparan, at maraming tao ang nasugatan. Arestuhin sila. Kailangan mo bang magulat ng isang maliit na bagay? Ang tinig mula sa kabilang dulo ay puno ng mga sumpa, at malinaw na siya ay may masamang pag-uugali. Boss, may mga tao mula sa pamilyang Gao na kasangkot. Mabilis na tinakpe ni Liu Xing ang walkie-talkie at bumulong. Makalipas ang ilang sandali, walang tugon mula sa walkie-talkie. Si Liu Xing ay medyo nababahala, Kapitan, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hayaan mo muna ang tao, hindi magandang makaapekto sa paliparan. Okay, Kapitan, alam ko kung ano ang gagawin. Narinig ni Jiwei ang pag-uusap ni Liu Xing at labis na nasasabik, mukhang mapagmataas kay Jendong. Kid, tapos ka na para sa oras na ito. Hindi siya pinansin ni Jendong at hinanap ang figure ni Qing Shenshen kahit saan. Ang kanyang mga kalaban ay lahat ng mga master sa samahan ng War King. Hindi man lang siya nag-abala sa maliit na prito tulad ni Jiwei Gao. Kung hindi ito para sa kanya na tumatawid sa linya, hindi na niya maiangat ang isang daliri. Lahat kayo, pupunta sa istasyon. Si Liu Xing ay ibinaba ang walkie-talkie at sinabi sa kanilang dalawa. Ano? Kailangan ko ring sumama sa inyo, ano ang ibig mong sabihin? Medyo nagulat si Jiwei. Siya ay mula sa pamilyang Gao, at siya rin ay nahuli din. Master Gao, ito ang paliparan, kung saan maraming mga kilalang tao ang pumupunta. Hindi mo nais na sirain ang reputasyon ng pamilyang Gao, hindi ba? Sa kasong iyon, pupunta ako sa iyong istasyon at magsaya. Si Jiwei ay maaari lamang makipagtulungan. Nakakakita sa kanya ng kompromiso, huminga si Liu Xing ng isang buntong hininga, inutusan ang kanyang mga kasamahan na hawakan ang nasugatan, at pagkatapos ay pinangunahan ang dalawa sa labas ng paliparan. Tulad ng pag-alis nila sa lobby ng paliparan. Si Qing Shenshen ay naglakad palabas mula sa kabilang panig ng karamihan, at si Jendong at ang iba pa ay inalis, na lahat ay nakita niya. Ang dahilan kung bakit hindi siya umalis ay dahil nag-aalala siya na siya ay magdusa, ngunit hindi niya inaasahan na mangyari ito. Labis siyang nababahala, at bigla, isang pag-iisip ang sumakit sa kanyang isip tungkol sa isang tao. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono, pumasok sa isang pamilyar na hanay ng mga numero, at na-dial ito. Kabanata 3. Balik Teren. Sa silid ng interogasyon ng bantay ng lungsod, ang dim light ay lumiwanag sa mukha ni Jendong. Siya ay nakatali sa isang upuan, na nakaharap sa isang may edad na tao na uniforme na marahil ang kapitan. Ano ang pangalan mo at saan ka nakatira? Regular na nagtanong ang kapitan, na nagjotting ng mga tala na may panulat. Ang pangalan ko ay Jendong Ye. Bumalik lang ako sa sinaunang Yuan Empire at kasalukuyang walang lugar upang manirahan sa Nanzhou City, sumagot si Jendong. Sa kanyang katayuan, walang nang-ahas na mag-usisa sa kanya pagkatapos. Nakarating na lang siya sa tren at agad na nag-brow dito para sa isang solo na pagsisiyasat, na para bang sinasadya itong ayusin. Bumalik lang sa bansa. Kung gayon ano ang gagawin mo upang mapadpad dito? Nagtataka ang kapitan, ngunit mas may pag-aalinlangan. Sinisiyasat nila ang background ni Jendong Ye, ngunit ipinakita nito na wala silang pahintulot na ma-access ito. Sinabi ng kapitan sa kanyang sarili na ang background ng taong ito ay hindi simple, kaya mas mahusay na maging magalang sa panahon ng pagsisiyasat. Alam mo na kung ano ang nangyari, kaya kailangan ko bang ulitin ito? Itinaas ni Jendong ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nagbubunyag ng isang pahiwatig ng kawalang interes. Ang kapitan ay napaatras. Ito ang unang pagkakataon na may nakaupo dito at sobrang mapagmataas. Alam namin ang sanhi ng insidente at totoo na may kaunting kinalaman ito sa iyo, ngunit nag-atubili ang kapitan, na pinigilan ang kanyang pagkuha ng tala. Alam mo ba kung sino ang tinamaan mo? Tumayo ang kapitan at naglakad papunta sa tabi ni Jendong, sinusuri siya. Sa kabila ng pagiging sa kanyang 20s, si Jendong ay nakakagulat na kalmado and composed, na may isang nagpapataw na aura. Ngayon lang, sinisiyasat niya ang background ni Jendong, na nangangailangan ng pahintulot upang ma-access. Sa loob ng maraming taon, ang lahat ng impormasyon na mayroon siya ay blanko, na parang nawala siya sa mundo. Kapatid sa totoo, sinusuportahan talaga Kota. Mabuti na tulungan ka kapag nakakita ka ng kawalan ng katarungan, ngunit alam mo ba kung sino ang nasa kabilang linya? Ang pamilyang Gao ng Nanzhou City, casual na sagot ni Jendong. Ang kapitan ay nagsindi ng isang sigarilyo at huminga ng mahabang usok, na parang may mahirap na sabihin. Kapitan, sabihin mo lang kung ano ang nais mong sabihin. Hindi na kailangang pigilan, sabi ni Jendong, na naramdaman na mayroon siyang isang bagay sa kanyang isipan.
Dahil alam mo na siya ay mula sa pamilyang Gao, alam mo ba kung gaano karaming problema sa oras na ito? Ang pamilyang Gao ng Nanzhou City ay isang kilala at mayaman na lipi na may mga ari-arian na halos 10 bilyon at koneksyon sa parehong politika at negosyo, tulad ng isang higanteng hayop. Ang kapitan ay sumulyap kay Jendong na may disdain, isang pahiwatig ng lamig sa sulok ng kanyang bibig. Bakit matakot sa isang pamilyang Gao lamang? Si Jendong ay hindi nagmamalasakit sa mga alalahanin ng kapitan, na nagpapahayag ng kanyang saloobin sa 8 salita. Pinatay ng kapitan ang kanyang sigarilyo at wala nang sinabi, ngunit sinimulan niyang pahalagahan ang binata sa harap niya. Ikaw. Kalimutan mo na. Gawin mo lang ang sa palagay mo ay tama. Bang! Bigla, ang pintuan ng bakal ng silid ng interogasyon ay itinulak ng bukas at 3 tao ang pumasok. Bilang karagdagan sa binugbog na si Jiwei Gao at ang nakaraang bantay sa lungsod, mayroon ding isang matangkad at muscular na tao. Ang taong muscular ay mukhang mabangis at agad na naaayon ang kanyang tingin kay Jendong. Nang makita ang bagong dating, mabilis na tumayo ang kapitan at ngumiti, "Kapitan Gao, ano ang magdadala sa iyo dito ngayon ng napakaraming libreng oras? Narinig kong nahuli mo ang isang kriminal, kaya't titignan ko," sagot ng burly na lalaki na may ngiti na hindi lubos na nakarating sa kanyang mga mata. Siya ang tiyuhin ni Jiwei Gao na si Boming Gao, ang pangalawang utos ng pamilyang Gao at siya din ang kapitan ng pangkat ng seguridad ng lungsod. Matapos ang maraming taon sa trabaho, masasabi ng kapitan mula sa kanyang mga salita na sinusubukan niyang i-frame at dagdagan ang isang tao. Nakaramdam siya ng pagkabalisa para kay Jendong. Kapitan Gao, hindi pa ito natukoy kung ang taong ito ay isang kriminal o hindi, ginawa ng kapitan ang kanyang makakaya upang ipagtanggol si Jendong. Kung siya ay isang kriminal o hindi ay hindi para sa iyo na sabihin. Ang tono ni Boming ay walang tiyaga habang lumingon siya upang tumingin sa kanyang pamangkin, ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala. Jiwei, siya ba ang isa? Tanong ni Boming, lumingon ang kanyang ulo. Uncle, siya ang tumama sa akin. Kailangan mong tulungan akong maghiganti, itinuro ni Jiwei Gao kay Jendong at sinabi ng malakas. Huwag kang mag-alala, alam ni Uncle kung ano ang gagawin, sabi ni Boming at tumango. Sa kabila ng panghihimasok sa mga taong ito, si Jendong ay nanatiling kalmado at walang malasakit. Mahinahon siyang nakaupo sa kanyang upuan, hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng pagkabalisa, na parang siya ang may kontrol dito. Sinulyapan siya ni Boming at nagtanong sa isang madilim na tono, "Nahit mo ba ang isang tao sa paliparan?" Kung pinag-uusapan mo ang tawag na iyon sa paliparan, kung gayon oo, tinamaan ko siya, sagot ni Jendong sa isang mababang tinig na may isang pahiwatig ng pangungutya, nang hindi man tumitingin. Sa tabi niya, itinuro sa kanya ni Jiwei ang galit at sinumpa. Sino ang tumatawag sa iyo ng isang rogue? Sa palagay ko nagseselos ka lang. Ang aking kasintahan at ako ay may away sa paliparan, ano ito sa iyo? Dumating ka at binugbog kami, at ngayon maraming tao ang nakahiga sa ospital. Sige, Jiwei, hayaang hawakan ito ni Uncle. Hinawakan siya ni Boming at tiningnan si Jendong. Mayroon kang ilang nerve, bata. Gaano ka manggahas na pisilin ang isang tao mula sa pamilyang Gao? Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng pag-uudyok sa pamilyang Gao? Kayong dalawang tiyuhin at pamangkin ay talagang may parehong tono ng boses. Napangiti si Jendong, nakataas ang kanyang ulo at nakatingin Boming na may malamig na titig. Nadama ni Boming ang isang chill down sa kanyang gulugod at nang ahas na hindi makita ang mga mata ni Jendong. Ang kanyang aura ay tunay na nakakatakot. Hindi mahalaga kung ano ang ginawa mo dati, ngunit ngayon ay ginulo mo ang pamilyang Gao, at pagbabayaran mo ito. Arrogantly na sinabi ni Boming. Pagkatapos ay lumingon siya sa opisyal at inutusan, narinig mo siya, inamin niya na hinagupit sila sa paliparan. Dalhin siya sa pag-iingat at singilin siya. Kapitan Gao, hindi ba ito laban sa mga patakaran? Ito lamang ang kanilang salita laban sa kanyang, at ang babaeng kasangkot ay hindi pa natagpuan. Hindi ba tayo dapat maghintay hanggang sa makita natin siya at kunin ang kanyang pahayag bago siya singilin? Bingi ka ba? He admitted to hitting us, and he's not listening to my uncle. Charge him now. Do you city guards even know how to do your job? Umungol si Jiwei. I want to see who's so bold in my city guard bureau. Isang mahigpit na tinig ang nagmula sa labas ng pintuan, at ang lalaki ay hindi nakita bago marinig ang kanyang tinig. Isang taong may edad na ang lumakad, sinamahan ng maraming mga gwardya. Sino ka? Ang bureau ng city guard ay nasa ilalim ng kontrol ng aking tiyuhin. Si Jiwei Gao ay sumigaw ng malakas sa taong nasa edad na. Hindi niya alam, sa sandaling matapos siyang magsalita, sinuntok siya ng isa sa kanyang mga gwardya.
Walang kawalang galang kay Inspector Kiao. Sabi ng bantay. Kiao. Inspector Kiao. Bakit bigla kang dumating dito? Kinilala ni Bom Ingao ang gitnang may edad na tao, si City Guard Inspector Guang Kiao. Jiwei whimpered sa gilid, malinaw na nalilito. Sa pagtingin sa kanyang pamangkin na may walang magawa na ekspresyon, tumalikod si Bom Ingao at ngumiti. Inspector Kiao, pasensya na. Ang bata ay hindi alam ng mas mahusay. Mangyaring patawarin siya. Kapitan Gao, ang iyong pamilya ay medyo mataas na profile lamang. Huwag kalimutan, ito ang lungsod ng Nanzhou, hindi ang iyong walang batas na teritoryo. Mayroong ilang mga bagay na hindi ko kailangang sabihin, ngunit naiintindihan mo, di ba? Ang mukha ni Guang Qiao ay puno ng galit at hindi kasiya siya. Oo, nagdulot kami ng problema. Magiging mas maingat kami sa hinaharap. Nagmamadali na sumagot si Kapitan Gao. Sana ganon. Malamig ang mukha ni Guang, at ang kanyang mga mata ay lumusot sa kanya, nakatingin niya Jendong. Mabilis siyang lumakad, ngumiti at sinabing, dapat kang si Jendong, tama. Ako, paumanhin para sa problema. Si Jendong ay walang magawa. Pasensya na, ito ang aming kapabayaan sa trabaho. Si Guang Qiao ay puno ng pagsisi sa sarili. Huwag sabihin iyon, Inspector Qiao. Salamat sa iyong tulong sa oras na ito. Natapos si Jendong na magsalita, tumayo, at malapit nang umalis. Kabanata 4. Isang matigas na pag-uugali. Ginoong Ye, mangyaring maghintay sandali. Kung ang bagay na ito ay hindi hawakan ng maayos, hindi ko maiiwasang masisisi ng aking mga superior. Mangyaring maging isang saksi, Ginoong Ye. Lahat ay nagulat. Si Jendong ay nakagawa ng isang krimen at ngayon ay hiniling nila sa kanya na maging isang saksi. Tanging si Guang Qiao lamang ang nakakaintindi na kung ang bagay na ito ay hindi hawakan ng maayos, mawawalan siya ng trabaho. Tiningnan ni Guang si Jendong at nagsimulang mag-isip tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ang aura na nagmula sa kanya ay naging hindi mapakali si Guang. Tiningnan ni Jendong si Guang Qiao na may hinala, nagtataka kung ano ang nakaraan niya. Ano ang kanyang pagkakakilanlan? Maaari niya talagang gawin ang taong iyon na humingi ng tawad sa kanya. Lihim niyang nahulaan ang background ni Jendong. Ang katotohanan na personal na tinawag siya ni Jie Shengshen na ang kanyang background ay hindi dapat ma-underestimated. Inspector Qiao, nagmamadali ako. Mangyaring magmadali kung mayroon kang sasabihin. Si Jendong ay naging walang tiyaga at hinimok siya. Naglakas loob kang makipag-usap kay Inspector Qiao na ganyan. Naghahanap ka ba ng mamatay? Galit na sinumpa ni Kapitan Gao at sinubukan na mag-please kay Guang. Ngunit hindi ito panansin ni Guang at ngumiti kay Jendong. Oo, Ginoong Ye, kailangan mong maging isang saksi. Halika. Malamig na sumigaw si Guang Qiao at itinuro si Jiwei Gao. Handcuff siya at magsagawa ng isang emergency interogasyon. Oo, Inspector Qiao. Isang uniforme na tao ang sumulong at nasakop si Jiwei. Walang inaasahan na si Jiwei ang naaresto sa dulo. Uncle, mangyaring iligtas mo ako, ayaw kong makulong. Sinubukan ni Jiwei na makipaglaban-laban sa lalaki, ngunit walang kabuluhan ito. Maaari lamang siyang humingi ng tulong mula kay Kapitan Gao. Natulala din si Bom Ingao. Si Guang ay hindi binigyan siya ng anumang mukha, at narito pa rin siya. Inspector Qiao, may hindi pagkakaunawaan dito. Hindi pagkakaunawaan. Alam mo ba kung sino ang kanyang ginugulo? Si Guang ay puno ng galit. Kung walang napakaraming tao dito, gugustuhin niyang sampilan si Bom Ing. Natigilan si Bom Ing at maaaring tumanggo lamang sa kasunduan. Inspector Qiao, kahit na hindi mo tinitingnan ang mukha ng monghe, kailangan mong tingnan ang mukha ng Buddha. Maaari ba nating isaalang-alang ito? Kung mayroon kang anumang mga pagtutol, Kapitan Gao, maaari kang pumunta upang makita si Master Shen. Ito ang kanyang desisyon. Si Guang ay sumisigaw at kumaway sa kanyang kamay sa kanyang mga subordinate. Cough mo siya. Nagyelo ang mukha ni Bom Ing. Akala niya ay bibigyan ni Guang ang pamilyang Gao ng ilang mukha. Ngayon tila ang mga bagay ay hindi kasing simple ng naisip niya, at medyo malayo ang sitwasyon. Akala niya ang taong nakakasakit sa kanyang pamangkin ay isang maliit na karakter na madaling makitungo. Gayunpaman, mula sa tono ni Guang, ang background ng nagkasala ay hindi masasalamin, na kung saan ay ang pinakamahusay na patunay na si Jie Shengshen, ang matanda, ay kasangkot. Si Jendong Ye ay natural na naintindihan na tinanong siya ni Guang Qiao na manatili upang makita kung paano niya hahawakan si Jiwei Gao. Direktor Qiao, pwede ba akong umalis ngayon? Ngumiti si Jendong. Oo, Ginoong Ye, maaari kang umalis sa anumang oras. Nasiyahan ka ba sa paghawak ko sa sitwasyon ngayon?
Madaling sumagot si Guang, pinunasan ng malamig na pawis mula sa kanyang noo. Siya ang taong nais protektahan ni Master Jizeng. Kung hindi ko ito hawakan ng maayos, baka masaktan ko ang isang tao, naisip ni Jendong sa kanyang sarili. Si Inspector Kiao ay patas at makatarungan, at maaaring makilala ang tama mula sa mali. Naturally, nasiyahan siya. Ngumiti si Jendong at binigyan ng paraan si Guang. Lihim na huminga si Guang ng isang buntong hininga. Hanggat ang ibang partido ay hindi nag-imbestiga pa, magiging mabuti para sa lahat. Sa sandaling ito, si Bomingao ay labis na nababahala. Ang kanyang pamangkin ay nagdulot ng napakalaking problema. Kung hindi niya ito pinangasiwaan ng maayos, maaari nitong mapanganib ang pamilyang Gao. Ginoong Ye, kami, ang pamilyang Gao. Hindi mo na kailangang sabihin ito. Lahat ay hahawakan ayon sa batas. Ginambala siya ni Jendong bago siya makatapos. Ang malamig na mata ni Jendong ay nakatitig sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita ulit si Jendong. Inspector Kiao, aalis na ako ngayon. Magkita ulit tayo sa ibang araw. Si Jendong ay yumuko at umalis. Ginoong Ye, mag-ingat at mangyaring ibigay ang aking pagbati sa Master Ye. Pinagdaop ni Guang ang kanyang kamay at pinanood ang figure ni Jendong na nawala mula sa pintuan. Ang silid ng interogasyon ay tahimik, at walang nang ahas na magsalita. Sa Shen Family Villa. Sa palagay mo ba ay isang magandang ideya para sa akin na ipagkanulo si Qingying kay Jendong? Ang tao sa mga payak na damit na nakaupo sa sofa ay mahinahon na nagtanong. Ang babaeng katabi niya ay ang kanyang asawa na si Zhang Hui. Biglang umupo si Zhang Hui, binasa ang kanyang mga labi at sinabi sa sorpresa, bakit mo nais na ipakasal si Qingying sa kanya? Si Jendong Ye ay isang maliit na sibilyan lamang na walang disenteng trabaho. Hindi siya karapat-dapat sa ating Qingying. Unti-unting dumilim ang mukha ni Jisheng. Hindi mo na kailangang sabihin. May utang ako sa kanilang pamilya. Kung hindi ito para sa pagjaming, hindi ako makakaligtas hanggang ngayon. Dahan daw ang ipinikit ni Jisheng Shen ang kanyang mga mata, ayaw na alalahanin ang nakaraan. Magaan ang sinabi niya, bago lumipas ang kanyang ama, ipinangako ko sa kanya na ang ating anak ay magpakasal sa isa't isa. Ipinagbigay alam ko kay Jendong na bumalik ng ilang oras na ang nakalilipas, at dapat na siya ay dumating ngayon. Jisheng Shen. Nais ni Zhang Hui na sabihin ang higit pa, ngunit siya ay nagambala sa kaway ni Jisheng ng kanyang kamay. Sige, naayos na. Kapag bumalik si Jendong, ipapahayag natin ang kanilang pakikipag-ugnay. Kailangan ni Qingying ng isang tao na mag-aalaga sa kanya, kaya hindi siya patuloy na lokohin sa labas. Hindi ako sumasang-ayon. Hindi ko makakasama si Qingying. Siya ang aking anak na babae. Nag-aalala si Zhang Hui. Ito ang buhay na anak ng kanyang anak na babae, at hindi niya ito makagulo. Ngayon, nais ni Jisheng na hikayatin ang kanyang asawa na sumang-ayon sa pag-aasawa na ito at gumawa ng panghihinayang sa nakaraan, upang siya ay makaramdam ng kaunti. Ngunit hindi niya inaasahan na ang reaksyon ng kanyang asawa ay napakalakas, at bigla siyang nakaramdam ng sakit ng ulo. Walang silid para sa talakayan tungkol sa bagay na ito. Inaalam ko lang sa iyo. Sa wakas ay ipinakita ni Jisheng ang kanyang autoridad bilang pinuno ng pamilya at binigyan si Zhang Hui ng isang mabangis na sulyap. Ha! Kung gayon bakit hindi magpakasal kay Qingshen sa kanya? Bakit kailangang maging si Qingying? Siya rin ang iyong biological na anak na babae. Anyway, hindi ako sasang-ayon. Natatakot si Zhang Hui sa autoridad ni Jisheng at maaari lamang makipag-usap sa isang umiiyak na tinig, hindi nais na ang kanyang anak na babae ay magdusa sa isang pangkaraniwan. Ito ay isang pangako sa pagitan ko at ng aking benefactor. Inilalagay mo ako sa isang hindi makatarungang sitwasyon. Si Jisheng ay orihinal na mawalan ng pag-uugali, ngunit naisip niya na mas mahusay ito at sumuko. Umupo siya sa sofa tulad ng isang deflated na lobo, pakiramdam na walang magawa. Kung si Qingying ay hindi sumasang-ayon sa pag-aasawa na ito, hindi ko siya pipilitin. Aayusin ko na pakasalan ni Qingshen si Jendong. Nasiyahan ka ba ngayon? Iyon ang sinabi mo. Mabilis na nagbago ang mukha ni Zhang Hui, at nagmadali siyang tumakbo sa itaas na may maligayang pagpapahayag. Nakakakita ng kanyang pag-iwan ng figure, ang puso ni Jisheng ay nadama ng isang maliit na madugong. Alam niya na ang kanyang asawa ay pupunta sa itaas upang hikayatin ang kanilang anak na babae na tanggihan ang kasal. Kinuha ni Jisheng ang kanyang teacup at ininom ang lahat sa isang gulp, na may isang mapait na lasa na naghihintay sa kanyang puso. Lihim niyang naisip, Qingshen, sana hindi mo masisisi si tatay. Uncle Shen, nandyan ka ba? Isang tinig ang nagmula sa labas ng pintuan, na sinundan ng isang flathead na malakas na tao na nagmamadali.
Tiningnan ni Ji Shengshen ang taong pumasok at pinagalitan ng isang ngiti, Liu Dong, palagi kang walang tiyaga. Kailan ka magbabago? Ano ang problema? Bakit ka nagmamadali? Nasaan ang tatay mo? Si Liu Dong ay nag-scrat ng kanyang ulo ng awkwardly at nakaramdam ng kaunting napahiya. Uncle Shen, alam mo ang aking pagkatao. Hindi ko ito madala kapag may kagyat na isang bagay. Bigla, naalala niya ang isang bagay na mahalaga na hindi pa niya nabanggit. Oh! Sa pamamagitan ng paraan, Uncle Shen, mayroong isang tao na nagngangalang Jendong Ye sa labas, na nagsasabing nais niyang makita ka. Naghihintay sa kanya ang aking ama sa pintuan. Kabanata 5. Pakikipag-ugnayan. Patuloyin mo siya ng mabilis, siya ang batang Panginoon, sabi ni Jisheng, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pag-asa habang ang taong hinihintay niya ay sa wakas ay dumating. Ang taong iyon ay ang batang master. Hayaan akong sabihin sa aking ama na dalhin siya, bulong ni Liu Dong sa kanyang sarili, nakatayo pa rin sa lugar. Magpatuloy ka, magmadali at sabihin sa iyong ama, sabi ni Jisheng, tinapik ang ulo ni Liu Dong gamit ang kanyang kamay. Oo, Uncle Shen, sagot ni Liu Dong bago tumakbo tulad ng hangin. Umiling-iling si Jisheng, isang ngiti sa kanyang mukha. Di nagtagal, ang isang matandang lalaki at isang batang lalaki ay dumating sa pintuan ng bulwagan. Master, dumating ang batang master, paalalahanan siya ng matanda. Pagkatapos ay humakbang siya at pinalawak ang kanyang kanang kamay, na nagsasabing, Young Master, mangyaring. Salamat, sabi ni Jendong habang siya ay dumaan sa kanya at pumasok sa bulwagan. Nakita niya ang isang pamilyar na figurine na nakaupo sa sofa, at nangyari si Ji Shengshen na lumingon ang kanyang ulo sa sandaling iyon. Nagsalubong ang kanilang mga mata, at biglang nakaramdam si Jendong ng medyo emosyonal, ang kanyang tinig ay bahagyang namamalagi habang sinabi niya, Uncle Shen, bumalik na ako. Hahaha, naghihintay ako sa iyo, ang aking mga dating buto ay sa wakas ay makapagpahinga ng madali ngayon. Natuwa si Jisheng, na tinutuwa si Jendong. Jendong, sa pagkakataong ito ay bumalik ka na, huwag kang umalis muli. Bago lumipas ang iyong ama, ang aming dalawang pamilya ay nag-ayos para sa isang kasal sa pagitan namin. Magtakda tayo ng isang petsa at gawin ito, upang matupad ang nais ng iyong ama, sabi ni Jisheng. Uncle Shen, ako. Si Jendong ay biglang nawawala para sa mga salita, ang sitwasyon na nangyayari ng mabilis para sa kanya na magkaroon ng isang dahilan upang tumanggi. Ito ay naayos na pagkatapos, pag-uusapan natin ang higit pa sa hapunan, sabi ni Jisheng, na tinatapos ang desisyon. Naglaro si Jisheng kasama ang kanyang teacup at ngumiti. Tumanggo si Jendong, kailangan niyang makabuo ng isang dahilan upang tumanggi muna. Kain muna tayo. Si Chengshen ay babalik sa lalong madaling panahon. Hindi pa nagkikita ang bawat isa sa inyo sa loob ng maraming taon, dapat na makibalita, pagkatapos ng lahat, kayong lahat ay kabataan. Sa pagpasok sa hapagkainan, si Zhang Hui ay bumaba mula sa itaas na palapag kasama ang isang babae sa isang floral dress. Ang apat sa kanila ay nakilala ng harapan. Si Jendong ay sumulyap sa dalawang babae sa itaas. Mukha silang magkatulad, kapwa sa hitsura at damit, at ang kanilang pag-uugali ay mas di naiintindihan. Mabilis na humakbang si Jisheng, kinuha ang kamay ni Zhang Hui, at ipinakilala ang mga ito. Jendong, ito ang iyong tiyahin na si Zhang Hui, at ito ang maliit na batang babae na si Qingying. Pagkatapos, itinuro niya kay Jendong, ito si Jendong, ang anak ng aking namatay na kaibigan. Si Jendong ay hindi mahusay sa mga salita, ngunit kailangan niyang harapin si Jisheng. Kaya ngumiti siya at tumanggo kay Zhang Hui at Qingying. Kumusta, kapatid na Jendong, sabi ni Qingying na may kaunting pagkagat sa kanyang manipis na labi. Ang mga matandang Ye ay madalas na pinag-uusapan tungkol sa iyo sa harap ko. Dahil narito ka, huwag maging magalang sa auntie. Pretuhin ito bilang iyong sariling tahanan at umupo. Mainit na pinangunahan ni Zhang Hui ang daan, na nagpapahiwatig na umupo siya. Hindi maaaring tanggihan ni Jendong ang kanyang pagiging mabuting pakikitungo, kaya't yumuko siya ng bahagya at magalang na umupo. Tiningnan ni Qingying ang matikas na pag-uugali ni Jendong at isang bahagyang kapansin-pansin na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Ngayon lang, sinabi sa kanya ng kanyang ina na huwag sumang-ayon sa pag-aayos ng kasal ng kanyang ama. Siya ay lumalaban sa ideya ng kanyang pamilya na nag-aayos ng kanyang kasal, at nilinaw niya kay Zhang Hui na hindi siya magiging masunurin. Sa sandaling nakita siya ni Jendong, ganap na nakalimutan niya ang sinabi niya kay Zhang Hui. Maraming mga tao ang nakaupo sa paligid ng hapagkainan, at ang mga lingkod ay patuloy na nagdadala ng pagkain. Bagaman lahat sila ay mga lutong pagkain, ang iba't iba ay sagana. Sobrang nasiyahan si Jendong. Wala siyang masarap na pagkain na niluto sa bahay ng ilang taon.
Ang kapaligiran sa talahanayan ay mabuti, at si Jisheng ay napakausisa tungkol sa mga karanasan ni Jendong sa mga nakaraang taon, sinusubukan na magtanong tungkol sa kanila ng hindi tuwiran. Si Jendong ay natural na hindi inihayag ang lahat, na nagpapahiwatig lamang sa kanyang mga karanasan sa mga nakaraang taon. Pagkatapos ng lahat, ang mga pader ay may mga tainga, at magiging mahirap kung siya ay nakalantad. Nang ang lahat ay nakikipag-chat ng maligaya, isang babae sa isang payak na damit ang pumasok sa pintuan, na may isang ngiti na puno ng tagsibol sa kanyang mukha. Tatay, bumalik na ako. Tumalikod si Jendong at nakita ang isang kaaya-aya na babae, at agad na nakilala siya. Ito talaga siya. Si Jendong ay ngumiti ng basta-basta sa sulok ng kanyang bibig, na nakatingin kay Qing Shen. Lumipas ang oras, at kahit na nagbago ang kanyang hitsura, nandoon pa rin ang kanyang pag-uugali. Dalawang beses nilang namimiss sa isa't isa, ngunit hindi ito dapat mangyari sa oras na ito. Salamat. Sa ginawa mo kanina, sabi ni Qing Shen, nagulat at nasisiyahan, tinatakpan ang kanyang bibig sa kanyang kamay. Miss Shen? Malugod ka? Tumayo si Jendong at pinalawak ang kanyang kamay. Tatay, paano ka nakalimutan? Tinawagan kita ngayong hapon upang tulungan ng isang tao, paliwanag ni Qing Shen kay Jisheng. Oh, nakikita ko. Kaya't ang taong iyon ay si Jendong. Hahaha, biglang tumawa si Jisheng, napagtanto kung ano ang nangyari. Tila ikaw at si Jendong ay may tunay na koneksyon, sabi ni Zhang Hui, nalilito tungkol sa kanilang pinag-uusapan. Kaya isinalaysay ni Qing Shen ang mga kaganapan sa paliparan, at sa wakas ay naintindihan ng lahat. Inistorbo ka ba ng lalaking iyon? Nag-aalala si Qing Shen. Ito ay walang malaking pakikitungo, ngunit salamat sa pag-save sa akin, ngumiti si Jendong at sinabi sa kanya na huwag mag-alala. Ito ay at least sa magagawa ko. Kung wala ka, mahihirapan akong makalabas doon ngayon, naalala ni Qing Shen kung gaano pa nakakasunod si Ji Weigao at nakaramdam ng sakit ng ulo. Tinapik ni Jisheng ang talahanayan at sinabing, sige, habang narito na tayong lahat, mayroon akong mabuting balita na ibabahagi. Napagpasyahan kong ipagkakantihan si Qing Shen kay Jendong. Si Jendong at ang iba pa ay alam na, ngunit si Qing Shen ay sinaktan tulad ng kidlat at hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi ako sumasang-ayon. Binagsak ni Qingying ang kanyang mga kagamitan at tumayo. Lahat ay tumingin sa kanya sa pagkalito, nagtataka kung bakit ang batang babae na ito ay nakakasagabal sa kasal ng kanyang kapatid. Huwag maging katawa-tawa. Ito ang kasal ng iyong kapatid, isang desisyon ng pamilya. Hindi ka maaaring maging sanhi ng kaguluhan tulad nito. Umupo ka, nagagalit si Jisheng, hindi nais na mapahiya si Jendong. Tatay, bias ka lang, itinulak ni Qingying ang kanyang upuan pabalik at tumakbo sa itaas ng galit. Qingying. Sinundan siya ni Zhang Hui, naiwan lamang ang tatlong tao sa mesa. Huwag kang ma-offense, Jendong. Si Qingying ay na-spoil ng kanyang ina, humingi ng tawad si Jisheng. Medyo napahiya si Jisheng. Ano ang ipinaliwanag kay Jendong? Oh, halika, Uncle Shen. Ganyan din ako sa kanyang edad, sabi ni Jendong na may malabong ngiti. Tulad ng para sa kanyang pamilya, natulala si Jisheng. Tanging ang kanyang panganay na anak na babae ang maaaring magdala sa kanya ng ginhawa. Qing Shen, ano sa palagay mo? Sumasang-ayon ka ba sa desisyon ni tatay? Tanong ni Jisheng, nakatingin sa kanya na may pinanibik na mga mata. Nakakakita ng sabik na ekspresyon ng kanyang ama, na dama ni Qing Shen ang hindi mailalarawan na emosyon. Narinig niya ang tungkol sa ama ni Jendong mula noong bata pa siya at alam kung bakit sumang-ayon ang kanyang ama sa kasal na ito. Ito ay dahil nais niyang gumawa ng para sa kanyang pagkakasala. Bago siya makapagsalita, sineseryoso ni Jendong, Uncle Shen, huwag pilitin si Qing Shen. Hindi pa namin kilala ang bawat isa. Kung magkakasama kami tulad nito, ang aming buhay ay maaaring hindi kinakailangang maging masaya. Maghintay tayo hanggang sa maunawaan namin ang bawat isa ng mas mahusay bago gawin ang desisyon na ito. Hindi niya inaasahan na biglang ipahayag ni Jisheng ang kanyang kasal. Hindi niya nais na gawing mahirap ang mga bagay para kay Qing Shen at pinayuhan laban dito. Naririnig si Jendong na nagsasalita para sa kanya, medyo masaya si Qing Shen. Alam niya na kahit na hindi siya nagpakasal kay Jendong, ang mga matatanda sa kanyang pamilya ay susubukan pa ring pakasalan siya sa ibang tao. Ang pamilyang Shen ay isang malaking angkan, at maraming tao ang nais na umakyat sa hagdan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa kanila. Ang mga interes sa pamilya ang pinakamahalaga. Kaya't ang kanyang kaligayahan ay walang halaga sa harap ng mga interes. Noong nakaraan, nais ng mga matatanda sa kanyang pamilya na ipakilala siya sa pamilyang Gao upang makipagpalitan ng ilang mga benepisyo sa kooperasyon.
Kung hindi ito para sa lihim na hadlang ng kanyang ama, ang mga bagay ay hindi magtatapos ng ganito. Huminga ng malalim si Qingshan. Tatay, sumasang-ayon ako. Tiningnan siya ni Jendong sa pagkalito, hindi nauunawaan kung bakit bigla siyang sumang-ayon sa bagay na ito. Ang kanilang mga mata ay nagsalubong saglit bago tumingin sa malayo. Masaya na pinalakpakan ni Jisheng ang kanyang mga kamay. Mahusay, pumili tayo ng isang petsa at magkaroon ng isang piging para sa inyong dalawa. Qingshan, si Jendong ay bumalik lamang at hindi pa nagkaroon ng pagkakataon na makahanap ng trabaho. Nagtatrabaho ka sa kumpanya, kaya ayusin ang isang posisyon ng manager para sa kanya. Makikipag-usap ako sa iyong tiyuhin tungkol dito, at hahawakan ko ang lupon ng mga direktor. Tatay, aalagaan ko ito kapag pupunta ako sa kumpanya bukas. Okay, mabuti yan. Ngumiti siya. Jendong, dahil bumalik ka lang at wala kang matitirhan, maraming mga walang laman na silid sa bahay. Maaari kang manirahan dito para sa ngayon, at lumipat pagkatapos mong magpakasal kay Qingshan. Uncle Shen, makikinig ako sa iyo. Tumango si Jisheng. Iyon ang paraan na dapat. Mula ngayon, lahat tayo ay pamilya. Qingshan, maghanap ng isang walang laman na silid at ayusin ang manatili kay Jendong. Babalik si tatay sa kanyang silid at pumili ng isang magandang petsa para sa inyong dalawa. Si Jisheng ay hindi naging masaya sa mahabang panahon. Umalis siya. Ang buong hapagkainan ngayon, sina Qingshan at Jendong ang natitira. Kabanata 6. Italaga ang Bise-Presidente. Tumingin si Jendong Ye at nagtama ang titig ni Qingshan Shen, at biglang naging awkward ang kapaligiran. Maraming salamat sa ngayon. Alam kong pinilit ka rin ng aking ama. Tulad ng para sa kasal, maaari nating talakayin muli. Nagsalita si Qingshan Shen, sinira ang awkward na katahimikan. Kinamot ni Jendong Ye ang kanyang ulo, hindi alam kung paano tumugon. Si Qingshan Shen ay sinusubukan lamang na bigyan siya ng isang paraan, at hindi siya maaaring maging walang kabuluhan. Para sa ngayon, ito ay, at least, para sa magagawa ko. Tulad ng para sa kasal, susundin ko pa rin ang pag-aayos ni Uncle Shen. Wala siyang pagpipilian kundi ang sumama dito. Wala siyang balak na ituloy kay Qingshan Shen. Si Qingshan Shen ay tumingin sa kanya ng kanyang magagandang mata, isang maliit na nakasisilaw, ang kanyang mahabang eyelashes shimmering. Pumunta tayo sa iyong silid at maglinis. Maaari kang magpahinga ng maayos ngayon, at dadalhin kita sa kumpanya bukas. Tumayo si Qingshan Shen at pinangunahan si Jendong Ye sa isang silid ng panauhin. Ito ang iyong silid. Maaari ka nang magpahinga. Tumango si Qingshan Shen, na nagpapahiwatig na si Jendong Ye ay dapat pumasok at tingnan. Habang naglalakad siya, nakaramdam siya ng isang mainit at magalang na kapaligiran. Matapos ang mga taon ng pamumuhay sa malupit at simpleng mga kondisyon bilang isang mersenaryo, sa wakas ay nakaramdam siya ng isang pakiramdam ng pag-aari. Qingshan, dapat kang bumalik at magpahinga ng maaga. Aalagaan ko ang natitira. Si Jendong ay nakaramdam ng isang maliit na napahiya habang pinapanood niya si Qingshan. Pinahintok ni Qingshan ang ginagawa niya, namumula, at tumango ng basta-basta bago mabilis na umalis sa silid. Nang makita ang kanyang pagkabalisa na ekspresyon, lumingon si Jendong at ngumiti. Sa sandaling iyon, ang kanyang telepono ay nakatanggap ng isang abiso sa text message. Kapitan Ye, inalagaan ko ang lahat ng hiniling mo sa akin na gawin. Tiningnan ito ni Jendong Ye at tumango sa kasiyahan. Ang kanyang ekspresyon ay naging malamig habang siya ay sumagot na may isang, natanggap, at pagkatapos ay humiga sa kama, pakiramdam na nakaka-relax at komportable sa loob ng mahabang panahon. Kinaumagahan, nagising si Jendong Ye ng maaga, isang ugali na binuo niya sa kanyang oras bilang isang mersenaryo. Gayunpaman, nang siya ay tumayo, si Qingshan Shen ay nakaupo na sa silid kainan na nagagahan. Bakit ka bumangon ng maaga? Magpahinga ka ng mabuti, kukunin ko ang driver na susunduan ka mamaya. Nakita siya ni Qingshan Shen at nagtanong ng may pag-aalala. Hindi na kailangan, sanay na ako sa labas. Si Jendong ay walang maraming mga kamag-anak dito, at ang biglaang pag-aalala na ito ay nagparamdam sa kanya ng kaunting hindi mapakali. Ang dalawa sa kanila ay nag-agahan ng magkasama, at pagkatapos ng pagtatapos, dinala siya ni Qingshan Shen sa kumpanya. Magandang umaga, Pangulong Shen. Pangulong Shen, narito ang mga item sa agenda ngayon. Pangulong Shen, mayroon kaming appointment sa Changfeng Group upang talakayin ang kooperasyon ngayon. Sa sandaling pumasok si Qingshan Shen sa kumpanya, pinalilibutan siya ng mga tao na naghahatid ng kontrata pagkatapos ng kontrata. Hindi mapigilan ni Jendong Ye ngunit lihim na humanga sa kakayahan ni Qingshan Shen. Siya ay tunay na isang makapangyarihang babae.
Ipaalam sa lahat ng mga pinuno ng departamento sa kumpanya, mayroon akong isang anunsyo na gagawin. Kinuha ni Ching Shen ang mga dokumento at inutusan ang kanyang kalihim. Oo. Gayunpaman, kung ano ang nag-usisa sa kanila ay ang tao sa likod ni Ching Shen, si Zhen Dongye. Matagal na silang nasa kumpanya, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang isang tao na sumusunod kay Ching Shen. Si Ching Shen ay kilala sa pagiging malayo sa kumpanya, ngunit ngayon siya ay naglalakad ng malapit sa isang tao. Sa palagay mo ba ay maaaring maging asawa ni Miss Shen, dinala sa kumpanya para makita natin? Imposible, si Miss Shen ay lagi sa trabaho, at kilala siya sa pagiging malayo. Ngunit ang taong ito ay medyo gwapo, at siya at si Miss Shen ay gumawa ng isang mahusay na pag-aasawa. Ang ilang mga empleyado ay tumingin kay Zhen Dongye at nagsimulang talakayin. Di nagtagal, ang karamihan sa mga executive ng kumpanya ay nagtipon sa silid ng komperensya, kasama si Ching Shen na nakaupo sa pangunahing upuan at si Zhen Dongye na nakaupo sa ilalim niya sa kaliwa. Lahat ay narito, di ba? Si Ching Shen ay mahusay at tinanong. Miss Shen? Lahat ay narito maliban kay Manager Shen. Kung gayon hindi natin hihintayin siya. Magsisimula ang pagpupulong ngayon. Hinaplos ni Ching Shen ang kanyang noo, na tila ginagamit sa pag-iingat ng tao. Ang pagpupulong ngayon ay pangunahing upang ipakilala ang isang tao sa inyo. Si Zhen Dongye, mula ngayon, magsisilbi siyang katulong na vice-presidente. Ang isang bahagyang ngiti ay lumitaw sa malamig na mukha ni Ching Shen habang tinitingnan niya si Zhen Dongye at pinangunahan ang palakpakan. Medyo nakakagulat ang karamihan. Isang vice-presidente ang lumilipad. O inihayag ba ito mismo ni Ching Shen? Tumayo si Zhen Dongye at tumango ng basta-basta, kamusta sa lahat, ako si Zhen Dongye. Mangyaring alagaan ako sa hinaharap. Ang mga tao sa ibaba ay tumingin sa kanya at tila hindi iniisip na siya ang vice-presidente. Sino ang taong ito? Hindi ba niya alam na ang posisyon ng vice-presidente ay kabilang sa Manager Shen? Oo, kung ginagawa ito ni Manager Shen, tiyak na hindi sasang-ayon ang chairman. Maaari bang maging isang freeloader ang taong ito? Personal na inihayag ito ni Manager Shen. Bilang mga supervisor, huwag nating makagambala, baka magka-problema tayo. Matapos ipahayag ito ni Ching Shen, sinimulan ito ng mga tao sa ibaba. Bagaman hindi malakas ang mga tinig, naririnig pa rin ni Zhen Dongye ang mga ito. Si Zhen Dongye ay nakaramdam ng kaunting napahiya. Mahirap talagang kumbansihin ang iba na siya ay isang miyembro ng koponan ng pamamahala na naiangat. Ngunit hindi niya nais na tanggihan ang kabaitan ni Zhe Shen, at maaari siyang manatili kay Ching Shen sa lahat ng oras upang mapalalim ang kanilang relasyon. Narinig din ni Ching Shen ang talakayan sa ibaba, at hindi niya inaasahan na si Zhen Dongye ay magdulot ng napakalaking reaksyon. Ito ay isang desisyon na ginawa ng itaas na pamamahala ng kumpanya. Kung may nasisiyahan, mangyaring iulat ito sa kumpanya. Sinabi ni Ching Shen na may isang patag na boses ngunit may dignidad. Narinig ng mga tao sa ibaba ang kanyang mga salita at agad na natahimik, tumango ng paulit-ulit. Kung ito ay isang desisyon na ginawa ng kumpanya, ano ang magagawa nila kung hindi sila nasisiyahan? Manager Shen, inihayag mo ang isang malaking bagay tulad ng vice-presidente nang hindi sinasabi sa akin. Ang isang binata na may dilaw na buhok ay nakatayo sa pintuan, nagbihis tulad ng isang gangster. Palagi kang huli para sa mga pagpupulong. Ang kumpanya ay hindi iyong tahanan. Ang tono ni Ching Shen ay matalim, hindi binigyan siya ng anumang mukha. Ang kumpanya ay hindi iyong tahanan, kahit na pag-aari ng iyong pamilya. Umupo si Hang Bo-shen sa kabilang panig ni Ching Shen, na tumawid ang kanyang mga binti at isang hindi kanais-nais na ekspresyon sa kanyang mukha. Siya ay si Hang Bo-shen, Ching Shen's the second uncle son. Si Ching Shen ay hindi nagsasalita ng ilang sandali. Si Hang Bo-shen ay talagang walang silbi sa kumpanya, wala siyang magawa at nasayang ang mga mapagkukunan. Ngunit ang kanyang ama na si Jihua Shen, ay chairman ng kumpanya, kaya walang sinumang nang-ahas na magsabi ng anuman sa kanya. Ching Shen, sinabi ng aking ama na ang posisyon ng vice-presidente ay handa para sa akin. Kung magpapatuloy ka ng ganito, hindi mo iginagalang ang aking ama. Si Hang Bo ang nag-iisa sa kumpanya na nang-ahas na harapin ng direkta si Ching Shen. Si Ching Shen ay hindi man lang siya tumingin ng direkta, ang kanyang tono ay puno ng panunuya. Matagal ka na sa kumpanya, ngunit hindi mo pa isinara ang isang solong pakikitungo. Kung hindi ito para sa iyong ama, matagal ka nang tinanggal. Si Hang Bo-shen ay tinamaan kung saan ito masaktan. Hindi na niya alam kung paano haharapin ang mga tao sa kumpanya. Ching Shen, sa palagay mo ay pinapuna mo ako.
Pinukpok ni Shen Hangbo ang mesa at malapit ng magmadali upang salakayin si Qing Shen. Ginoong Shen, iminumungkahi ko na huminahon ka muna. Si Zhen Dongye, na naging tahimik sa lahat, ay tumayo at pinrotektahan si Qing Shen sa likuran niya. Ang kanyang mga mata ay nagsiwalat ng isang nakamamatay na hangarin. Natakot si Hangbo. Ang taong ito ay talagang nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng takot. Ito ang desisyon ng aking ama. Kung hindi ka sumasang-ayon, maaari kang makipag-usap sa kanya. Huwag kumilos ng walang ingat sa harap ko. Si Qing Shen ay hindi umatras sa lahat, marahil dahil binigyan siya ni Zhendong ng isang seguridad. Kabanata 7. Para sa kapakanan ng aking kasintahan, kinuha ko ang gawain. Ano sa palagay niya siya? Gaano siya katapang na subukang kunin ang aking posisyon? Bagaman natatakot si Hangbo Shen kay Zhen Dongye, hindi rin nasisiyahan siya. Saan nagmula ang taong ito? At isipin na siya ay personal na itinuro ng kanyang tiyuhin. Pinigilan ni Zhen Dongye ang kanyang tingin at sinabi na ang ilang mga salita ay hindi mahalaga sa kanya, hanggat wala siyang ginawa kay Qing Shen. Pumasok na lang siya sa kumpanya, kaya mas mahusay na maiwasan ang problema. Ang mga supervisor ay nanatiling neutral at pinanood ang eksena. Kung tumayo sila sa maling panig sa oras na ito, mahirap mabuhay sa kumpanya sa hinaharap. Narinig ko na ang kumpanya ay makikipag-usap sa isang pakikipagtulungan sa Changfeng Group ngayon. Kung maaaring dalhin ito ni Qing Shen, hihirangin siya bilang vice-presidente. Wala na akong sasabihin pa. Ipinaabot ng boses ni Hangbo Shen ang tainga ng lahat. Ibinaba ng karamihan ang kanilang mga ulo at bumulong muli, pagnanakaw ng sulyap kay Qing Shen. Ang Changfeng Group ay isa sa nangungunang 3 lokal na negosyo, at ito rin ay isang multinational na kumpanya na may masaganang pondo at mapagkukunan. Gayunpaman, mahirap makipag-ayos sa isang kooperasyon sa kanila. Itinuring nila ang kanilang sarili na higit na mataas at tumingin sa mga lokal na negosyo. Sa makatuwid, ang mga maaaring makipagtulungan sa kanila ay lahat ng makapangyarihan at malalaking negosyo. Hindi inaasahan ni Qing Shen na maging walang awa si Hangbo. Orihinal na, pinlano niyang subukan ito ngayon, ngunit ngayon siya ay nasa isang problema. Ang mukha ni Hangbo ay nagpakita ng isang smug expression habang pinapanood niya ang hindi magandang hitsura ni Qing Shen, nakakaramdam ng kasiyahan. Qing Shen, ano ang mali? Mahirap bang makipagtulungan sa kanila? Si Zhen Dongye ay natural na hindi alam, ngunit maaari niyang hulaan mula sa nag-aalangan na ekspresyon ni Qing Shen. Tumango si Qing Shen. Kung hindi siya sumang-ayon kay Hangbo, mahirap para kay Zhendong na maitaguyod ang kanyang sarili sa kumpanya. Ngunit kung sumang-ayon siya, imposibleng matupad ang gawain. Si Zhen Dongye ay tila nawala sa pag-iisip. Tumayo siya at tumingin kay Hangbo Shen. Dahil ito ay isang desisyon tungkol sa aking kinabukasan sa kumpanyang ito, dapat ako ang gumawa ng pusta na ito. Kung magtagumpay kami, ang posisyon ng vice-presidente ay magiging akin. Kung mabaygo kami, aalis ako kaagad. Hindi makapaniwala ang supervisor kung ano ang naririnig niya mula sa batang ito. Ngumisi si Hangbo Shen. Nagtagumpay ang kanyang plano. Mayroon lamang isang bilang ng mga kumpanya na nakipagtulungan sa lokal at Changfeng Group. Hindi maaaring magawa ito ni Zhen Dongye. Kung gayon ito ay naayos. Inaasahan kong maaari akong sorpresa ni Ginoong Ye. Ngumiti si Hangbo at umalis sa silid ng komperensya. Tiwala siya na nasecure niya ang posisyon ng vice-presidente. Zhendong, mahirap talagang makipag-ayos sa Changfeng Group. Kinausap ko ang aking ama at hiniling ko sa kanya na sabihin kay Hangbo Shen na kanselahin ang pusta. Ang mga mata ni Qing Shen ay nagpakita ng isang pahiwatig ng pag-aalala habang tinitingnan niya si Zhendong. Sumali lang siya sa kumpanya at hindi pamilyar sa negosyo. Imposible para sa kanya na magtagumpay. Huwag kang mag-alala, alam ko kung ano ang ginagawa ko. Kung hindi ako maaaring manalo ng tiwala ng iba, kung gayon hindi ako iginagalang sa kumpanya sa hinaharap. Ngumiti si Zhen Dongye at tumingin sa kanya. Ang kanyang mga salita ng pag-aalala ay sapat para sa kanya. I adjourn ng pulong. Sinabi ni Qing Shen at kinuha ang kanyang folder. Dinala niya si Zhen Dongye sa kanyang tanggapan. Ang kanilang mga tanggapan ay pinaghiwalay lamang ng isang pagkahati sa salamin, na nagpapahintulot sa kanila na makita ang bawat isa sa anumang oras. Inayos din ito ni Jie Shen, upang mapalalim ang ugnayan sa pagitan ng dalawa, at marami siyang pagsisikap dito. Si Zhendong ay nakaupo sa harap ng kanyang desk, hindi alam kung ano ang gagawin. Matagal na siyang nasa mersenaryong koponan at medyo wala sa pakikipag-ugnay sa labas ng mundo. Kung hindi ito para kay Jie Shen, maaaring magutom siya hanggang sa kamatayan. Ginoong Ye, ito ang impormasyong hiniling sa akin ni Miss Shen, tungkol sa Changfeng Group.
Ang isang sekretarya na nakasuot ng propesyonal na kasuotan ay lumakad at naglagay ng isang file sa kanyang desk. Ilagay mo rito, sabi ni Jendong, tumangala. Nag-isip siya upang manalo ng kontrata na ito at bigyan si Chingshan ng mukha. Binuksan ni Jendong ang file, na detalyado ang lahat ng ginawa ni Chingshan, mula sa pagpapakilala sa kumpanya upang talakayin sa kanila. Bagaman ang Changfeng Group ay isang puwersa ng first class dito, ang mga punong tanggapan nito ay wala rito, ngunit sa Northern Alliance Empire. Tiningnan ni Jendong ang impormasyon at napagtanto na ang imperyo ng Northern Alliance ay kung saan siya ay naging isang mersenaryo. Hindi nakakagulat na ang kumpanyang ito ay sobrang mapagmataas, medyo may kapangyarihan ito sa likod nito. Tulad ng nabasa ni Jendong, nakaramdam siya ng kaunting antok at nakatulog sa kanyang desk. Ginoong Ye, gumising ng mabilis, si Miss Shen at ang iba pa ay malapit nang umalis. Ang kalihim na nagtulak lamang kay Jendong ay nagising sa kanya. Ang katatagan ng kanyang mga kalamnan ay naging pula ang kanyang mukha. Binuksan ni Jendong ang kanyang mga mata, napagtanto ang kanyang pagkakamali at agad na naging matino. Humihingi ako ng paumanhin sa pagiging huli. Tumayo si Jendong, medyo hindi mapakali. Nang dalhin siya ng kalihim sa gate ng kumpanya, si Ching Shen ay nakaupo na sa kotse, nagbabasa ng mga dokumento at naghihintay sa kanya. Si Jendong ay medyo natigilan sa pagtingin kay Ching Shen na nakatuon sa kanyang trabaho. Kung hindi ka sumakay sa kotse ngayon, mahuhuli tayo. Huwag mo akong sisihin kung bumagsak ang kooperasyon. Hinimok siya ni Ching Shen, nakatingin sa kanya. Nabuhay muli ni Jendong ang kanyang pag-iingat at mabilis na sumakay sa kotse. Huwag kang mag-alala, nabasa ko na ang lahat ng mga materyales na ibinigay mo sa akin. Walang anumang mga problema. Ngumiti si Jendong sa kanya, ngunit hindi rin siya sigurado sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya maipakita ang anumang kahinaan sa oras na ito. Ngumiti si Ching Shen at hindi siya sinagot, na sinenyasan ng driver na Lamarga. Ang kotse ay patungo sa Shenghui Villa, isang lugar ng pagtitipon para sa mga mayayaman sa bansa ng Dragon Yuan. May mga limitadong edisyon ng sports na nakapark dito, at ang dekorasyon ay labis na maluho. Sa Shenghui Villa, the further in you go, mas mataas ang mga presyo ng bahay at mas prestihiyoso ang mga may-ari ng bahay. Ang sasakyan ay pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng villa at huminto sa pasukan ng isang quadrangle courtyard. Natigilan si Jendong sa kanyang nakita. Ang CEO ng Changfeng Group ay nanirahan sa pinakamalalim na bahagi ng Shenghui Villa, at ito ay isang natatanging patio ng quadrangle na may isang simpleng estilo ng dekorasyon, isang hardin, isang patio. Mayroong kahit na nakatuon na mga bodyguard sa pasukan, na huminto kay Jendong at ang kanyang koponan. Kami ay mula sa pamilyang Shen at may appointment sa iyong CEO, Ginoong Xiao, upang talakayin ang kooperasyon. Naglakad ng diretso si Ching Shen at ipinaliwanag ang kanilang layunin. Ang bodyguard ay nagulat sa intercom at binuksan lamang ang gate pagkatapos makatanggap ng pahintulot mula sa loob upang papasukin sila. Kung naisip ni Jendong na si Ching Shen ay isang mahina na babae dati, dapat niya itong makita ngayon bilang isang makapangyarihang babae. Upang maging madali sa mundo ng negosyo, dapat ay marami siyang karanasan. Si Jendong ay nagmamadaling sumunod sa likuran niya, walang magawa ngayon at maaari lamang umangkop sa sitwasyon. Sa loob ng pangunahing silid, ang isang taong may edad na may malaking tiyan ay was brewing tea, looking very content. Nang makita niya si Jendong at ang iba pa, hindi niya rin itinaas ang kanyang ulo at sinabi ng walang pag-iingat, kumuha ng upuan, maghihintay pa rin tayo ng isang tao. Si Jendong ay nagawa ang kanyang araling bahay, at ang gitnang taong ito ay ang CEO ng Changfeng Group sa Longyuan na bansa, si Xu Xiao. Ginoong Xiao, narito ang ilang mga pagpapakilala sa aming kumpanya at aming mga plano sa disenyo, ibinigay ni Ching Shen sa isang dokumento na maingat niyang inihanda. Si Xu Xiao ay patuloy na nagluluto ng kanyang tsaa, hinayaan ang kanyang sekretarya na kunin ito at casual na inilalagay ito sa mesa. Miss Shen? Huwag maging walang tiyaga, naghihintay pa rin tayo ng isang tao, tandaan. Ang tono ni Xu ay kalmado at napakamapagmataas. Kabanata 8. Maghukay ng isang malaking butas. Alam din ni Jendong Ye na, bilang pangulo ng Changfeng Group, may karapatan siyang maging mapagmataas. Ginoong Xiao, tila medyo bastos na itapon ang aming plano sa tabi. Nakakakita ng kasipagan ni Ching Shen na hindi iginagalang ng labis, nadama ni Jendong ang ilang sandali. Itinaas ni Xu Xiao ang kanyang ulo sa sorpresa, tiningnan si Jendong, at pinanlakihan siya. Sa Guyuan Empire, maraming tao ang umibig sa kanya bilang isang malaking puno. Hindi niya alam kung gaano karaming mga tao ang humiling na makipagtulungan sa kanya.
Hindi niya inaasahan na ang isang binata ay maglakas loob na makipag-usap sa kanya ng ganito ngayon. Tumingin si Chingshan kay Jendong, hindi niya inaasahan na siya ay biglang bastos, at nagmadali na sinabi. Ginoong Xiao, pasensya na talaga ako, siya ay isang bagong dating sa kumpanya at hindi alam ang mga patakaran. Gusto pa ni Jendong na sabihin ang isang bagay, ngunit pinilit na bumalik sa mga mata ni Chingshan, at hindi na siya naglakas loob na magsalita. Bata, normal na maging bata, okay lang, okay lang. Ngumiti si Shu, pinuno ang tsaa ng tubig, at itinulak ito sa harap ni Chingshan. Boss Ye? Ito ang tsaa na niluluto ko lang, ngunit ipinadala ito ng kumpanya mula sa Hilagang Imperyo, subukan ito. Inunat ni Shu ang kanyang kamay at tiningnan si Chingshan. Ito ay sariwang babad sa tubig na kumukulo, at ito ay steaming pa rin, kaya kung hindi mo alam kung paano ito uminom, ito ay isang pambubuli lamang. Nagatubili si Chingshan, tiningnan ang teacup, ngunit hindi naabot. Miss Shen? Hindi ka magiging walang kahihiyan, hindi ka ba tumanggi na uminom ng isang tasa ng tsaa? Tila hindi mo sinasadya na makipagtulungan sa amin. Si Shu ay nagkaroon ng isang nakangiting ngiti sa kanyang mukha, at tiningnan si Chingshan na may malisyosong hangarin. Sa ilalim ng presyon, si Chingshan ay malapit ng kunin ang teacup, ngunit isang makapal na braso ang gumawa ng isang hakbang sa unahan niya at inalis ang teacup. Kinuha ni Jendong ang kanyang teacup at tiniis ang mataas na temperatura ng kumukulong tubig. Ginoong Xiao, ngayon papalitan ko ang alak ng tsaa, at nagmumungkahi ako ng isang toast sa iyo. Matapos si Jendong, ibinuhos niya ang tsaa sa kanyang bibig. Ang mainit na tsaa ay dumiretso sa kanyang lalamunan, at may biglaang matalim na sakit, sumimangot si Jendong. Tumayo si Chingshan at malapit ng magalit. Ito ay masyadong pambubuli, sa pinakamalala, hindi niya nais ang kontrata na ito. Gayunpaman, pinigilan siya ni Jendong, ininom ang tsaa at inilagay ito sa mesa. Ang tsaa ni Ginoong Xiao ay talagang mahusay na tsaa. Si Jendong ay humihikbi, ang kanyang bibig ay paltos, at ang kanyang mga mata ay nagsiwalat ng isang nakamamatay na hitsura. Ang maliit na kapatid na ito ay matapang, ngunit pinahahalagahan ni Miss Shen ang kanyang mga talento. Hindi napansin ni Shu ang mga mata ni Jendong, at sinabi. Sa oras na ito, ang bodyguard sa pintuan ay pumasok muli, yumuko, at bumulong ng isang bagay sa tainga ni Shu. Okay, papasukin siya. Tumango si Shu, pagkatapos ay tumingin kay Jendong at ang dalawa sa kanila. Tayo na, pumunta tayo sa meeting hall, narito ang naghihintay na tao. Tumayo si Shu, at pinangunahan ang ilang mga tao sa West Room, kung saan karaniwang tumatanggap siya ng mga panauhin. Ginoong Xiao, mangyaring patawarin mo ako sa pag-abala sa iyo ng walang tigil. Ito ay isang ligaw na ginseng. Mangyaring tanggapin ito. Ang isang tao sa isang itim na suit ay tumayo sa pintuan, na kumakalat sa kahon ng brocade sa kanyang kamay. Ping Shu, bakit ka rin nandito? Kinilala ni Chingshan ang tao, at sinabi ng hindi naniniwala. Ikaw, hindi ba ito ang pamilya Miss Shen? Ginagawa mo rin ang ganitong uri ng bagay. Si Ping ay may ngiti sa kanyang mukha, at pagkatapos ay nahulog ang kanyang mga mata kay Jendong. Kilala niya ng mabuti si Chingshan, at hindi niya naisip ang tungkol sa kanya, ngunit lagi niyang pinipigilan ang mga tao sa kanya. Ngayon na ang isang tao ay lumitaw sa tabi niya, si Ping Shu ay natural na hindi nasisiyahan, at isang alon ng mali siya na nakatali sa kanyang puso. Kapatid na Shu, kung ikaw ay magalang pa rin kapag pinag-uusapan ang tungkol sa negosyo, tatanggapin ko ito. Ngumiti si Shu at kinuha ang kahon ng brocade, at ibinigay ito sa bodyguard sa tabi niya. Ito ay isang mahalagang ligaw na ginseng, syempre hindi niya ito tatanggihan. Sumama ka sa akin. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, si Shu ay lumakad ng maaga. Kilala mo ba ang lalaking ito? Si Jendong ay medyo malabo, at isang pakiramdam ng krisis na natatangi sa mga kalalakihan ay lumitaw. Siya ang panganay na anak ng pamilyang Shu. Dumating siya sa aking bahay upang magmungkahi ng pag-aasawa, ngunit tinanggihan ko siya. Nang maglaon, na-target niya kami kahit saan. Ngayon ay maaaring medyo mahirap. Bumantong hininga si Chingshan, masasabi lamang na ito ay kalooban ng Diyos. Huwag kang mag-alala, magkakaroon ng maraming mga pagkakataon para sa kanya na magduso mula sa pagiging pipi sa ilang sandali. Isang smirk ang lumitaw sa mukha ni Jendong, at inaliw siya. Hindi alam ni Chingshan kung saan nakuha niya ang lakas ng loob, kaya maaari lamang siyang kumilos ng naaayon. Siguro ang dalawa sa iyo ay narito ngayon para sa layunin ng kooperasyon, ngunit lahat tayo ay negosyante, at ang pinahahalagahan namin ay kita, kaya hindi ako matalo sa paligid ng bush, sabihin mo lang sa akin kung magkano ang maibibigay mo. Ngumiti si Shu at nag-usap tungkol sa pera mula mismo sa punto ng view.
Sa unang sulyap, siya ay isang nakagawian na nagkasala. Tumingin si Shu kina Chingshen at Zhendong. Sa mga tuntunin ng lakas ng ekonomiya, ang pamilyang Shu ay dapat magkaroon ng itaas na kamay. Desidido din si Ping Shu na manalo, at malinaw naman si Shu Xiao. Ang pamilyang Shen ay nagbigay ng 50% ng kita. Inunat ni Zhendong ang kanyang kamay at binuksan ang 5 daliri. Saan ka nanggaling, gumugulo ka rito? Halos nahulog si Ping sa isang hininga, tiningnan si Zhendong, at malakas na sumigaw. Hindi inaasahan ni Chingshen si Zhendong na magmadali, 50%, kaya kahit na ang kontrata ay nilagdaan, ang pamilya ng Ye ay walang kikitain. Ngunit naniniwala siya kay Zhendong, dapat na magkaroon siya ng kanyang mga dahilan sa paggawa nito, kaya hindi niya sinabi. Sa wakas ay tumingin si Shu sa binata sa harap niya. Binuksan niya ang kanyang bibig ng labis, at ito ang unang pagkakataon na nakilala niya siya sa talahanayan ng negosasyon. Ang kita ay 50%, hindi maintindihan ni Ginoong Shu. Tiningnan siya ni Zhendong at inulit-ulit ito. Kailan mo napagpasyahan ang ganitong uri ng bagay? Si Ping ay nadama na hindi makapaniwala. Sa kanyang mga mata, si Chingshen ay namamahala sa negosasyong ito. Kaya ang kanyang mga plano ngayon ay naglalayong lahat kay Chingshen, na alam na ang isang nakagulat na binata ay biglang lilito. Siya ang vice-presidente ng grupo ngayon, kaya syempre maaari siyang magpasya. Inisip din ito ni Chingshen. Ang pusta sa pagitan niya at ni Hang Boushen ay upang pirmahan ang kontrata, at hindi niya sinabi kung gaano karaming pera ang ginawa niya, kaya binuksan niya ang kanyang bibig upang ipagtanggol si Zhendong. Tiningnan ni Zhendong si Chingshen, ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad, wala siyang oras upang talakayin ito sa kanya. Nakatitig si Ping kay Zhendong. Ngayon ay mas ulit nila ang kita. Sa hindi inaasahan, ang likod na kalsada ay direktang naharang. Si Shu ay tumingin sa ilang mga tao na may pagpapahayag ng panunood ng isang palabas. Hindi mahalaga kung gaano sila nakipaglaban, sa huli, kumikita siya. Ang pamilyang Shu ay nagbigay ng 60% ng kita. Halos ninatngat ni Ping ang mga salitang ito sa pagitan ng kanyang mga ngipin, ngunit hindi niya inaasahan na masampal sa kanya. 70%. Sinabi ni Zhendong na mahinahon ito, at tiningnan si Ping. Lahat ng nakaupo dito ay nagulat. Nakakatatakot ang batang baliw na ito. 70% ay nangangahulugang hindi lamang sila walang pera na dapat gawin, ngunit babayaran nila ang pera sa halip na isang pangkaraniwang walang pasasalamat na pagsisikap. Ang mga mata ni Chingshen ay natunaw. Ngayon na nagbibigay siya ng pera, tiyak na siya ay mapako sa mga nasa kumpanya kapag siya ay bumalik. Siya ay medyo sa isang pagkawala para sa ilang sandali. Ang katapangan ni Boss Ye ay talagang nakakagulat. Naniniwala ako na ang aming kooperasyon ay magiging kaaya-aya. Tumayo si Shu, kinuha ang kontrata sa mesa, at tumawa ng malakas, na parang napagpasyahan na ang pagtatapos. Bagaman binigyan siya ni Ping ng isang ligaw na ginseng, ang alok ni Zhendong ay mas kaakit-akit. Walang mga kaibigan sa larangan ng negosyo. Sa harap ng mga interes, ang pakikipag-usap tungkol sa mga relasyon ay tila medyo dayuhan. Ping Shu grim-aced. Ano ang pinagmula ng taong ito? Ibinigay na ni Shu ang kontrata kay Zhendong. Hanggat lagdaan niya ito ngayon, magaganap ka agad. Maghintay sandali. Kabanata Siyam. Self-made na sakuna. Pangulong Xiao, mangyaring maghintay sandali, Shu, ang pamilyang Shu ay handang sumuko ng 80% ng kita. Si Ping Shu ay kumapit sa kanyang dibdib, malakas ang pintig sa puso. Ang dalawang taong ito ay simpleng baliw, para sa isang kontrata, mas gugustuhin nilang mawala ng pera. Hahaha, si Ginoong Shu ay matapang din. Pinahinto ni Shu Xiao ang ginagawa niya at pinalakpakan ang kanyang mga kamay. Tanging siya ang pangwakas na benepisyaryo, ngunit natutuwa siyang makita ito. Si Ping Shu ay tumingin kay Zhendong Ye ng malamig, hanggat itinaas niya ang presyo ng isa pa, susuko siya. Kahit na hindi niya nakuha ang kontrata, hindi niya makita ang kasiyahan ni Zhendong. Sa hindi inaasahan, tumanggi si Zhendong na magsalita ng mahabang panahon, isang nakangiting-ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nang makita ang kanyang kalmado na ekspresyon, sumigaw si Ping Shu sa kanyang puso na may mali, siya ay na-trick. Binabati kita Ginoong Shu, matagumpay kang nanalo ng kontrata na ito. Ang aming pangkat ng Shen ay hindi kasing mayaman sa iyo, kaya hindi kami makikilahok. Ang isang ngiti sa wakas ay lumitaw sa mukha ni Zhendong, at pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay. Naunawaan din ni Chingshen ang hangarin ni Zhendong. Pinalaki niya ang kanyang kita mula pa sa simula, at ang pag-sign sa kontrata ay hindi itinuturing na pagkawala. Kung si Ping Shu ay nakipagkompetensya sa kanya, mawawala ang lahat ng kanyang pantalon. Tulad ng isang tagumpay, napansin din ni Zhendong ang titig ni Chingshen at Commandant sa kanya.
Ang tinatawag na ilang mga tao ay masaya at ang ilang mga tao ay malungkot, si Ping Shu ay nag-blush at ibinaba ang kanyang ulo. Sa oras na ito si Shu ay itinulak na ang kontrata sa harap niya, na may kalmadong tono. Dapat pirmahan muna ni Ginoong Shu ang kontrata na ito. Ginoong Xiao, tungkol sa kontrata, tingnan kung maaari mo itong talakayin muli. Itinaas ni Ping Shu ang kanyang ulo, hindi matapang na tumingin kay Shu Xiao, ganap na nawala ang pagmamataas ngayon. Nang marinig ito ni Shu, napuno ang kanyang mukha ng hindi kasiya siya. Maaari bang bumalik si Ginoong Shu sa kanyang salita? Kahit na hindi pa tayo pumirma ng isang kontrata, kung hindi namin panatilihin ang aming mga pangako, ipinangako ng Changfeng Group na ang iyong pamilya Shu ay hindi makakasama. Sinabi ni Shu Xiao ng diretso, na tinitingnan si Ping Shu, nabigo na siya sa kanya, maaari itong magkasama ng iba, wala itong halaga, mas mahusay na kumita ng mas maraming pera mula sa kanya. Ginoong Xiao, paano ito? Itago muna natin ang kontrata. Bumalik tayo at talakayin ito, at tingnan kung maaari tayong magbigay ng isa pang 70% ng kita. Ang mga salita ni Zhendong ay agad na nakakaakit ng pansin ng lahat. Kinuha ni Qingshan ang kanyang kamay, at nang marinig niya ito, hinawakan niya ng malakas ang braso. Si Zhendong ay nagngangalit ng kanyang ngipin sa sakit, at gumawa ng isang, na kilos kay Qingshan, na sinenyasan siya upang maniwala sa kanya. Si Qingshan ay tumanggo-tango nang walang magawa ang ulo, at walang sinabi pa, maaari lamang niyang pakawalan siya, dinala ni Zhendong ang kanyang mga sorpresa. Ang taong ito ay dapat mabaliw, tatapusin niya ang pamilya ng Ye. Ang ilang mga tao ay lihim na nag-isip na si Zhendong ay maaaring maging isang komersyal na especially iyan ng pamilyang Shu. Hindi inaasahan ni Shu na ayon sa ginawa ni Zhendong ngayon, hindi siya mukhang isang walang ingat na tao. Nabawi muli ni Ping ang kanyang enerhiya sa isang iglap, at lihim na nagpakawala ng ginhawa. Kahit na hindi niya alam kung ano ang mga trick na naglalaro kay Zhendong, hanggat ang pamilyang Shu ay hindi pinapayagan na magbayad, magiging maayos ang kontrata. Sa kasong ito, hihintayin ko ang iyong mabuting balita. Siyempre, walang dahilan si Shu upang tanggihan ang pera na walang kabuluhan, inalis niya ang kanyang mga kamay. Ngunit kung hindi naniniwala si Ginoong Ye kung ano ang sinasabi niya, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng paggalang. Ang mga pangit na salita ni Shu ay nasa harapan, kung nang ahas siyang maglaro ng mga trick sa kanya, walang magandang wakas. Ito ay natural. Pangulong Xiao, huwag kang mag-alala. Kailangan kong bumalik at kumbansihin ang ibang tao. Tatawagan kita pagkatapos. Okay, kung gayon ang kontrata na ito ay mawawala muna. Sa sandaling narinig ni Ping na pinakawalan ni Shu, nagmadali siyang tumayo at pinatong ang kanyang mga kamay kay Shu Xiao. Ginoong Xiao, dahil ito ang kaso, ang junior ay hindi na mag-abala sa iyo. Nais kong sa inyong dalawa ang isang masayang kooperasyon. Si Ping Shu ay ngumisi ang isang ngiti at nagmamadali sa labas ng gate. Tumingin si Zhendong kay Ping, na mukhang isang namamatay na aso, at nadama na ginhawa ng ilang sandali, habang hinihiganti niya ang kanyang kahihiyan. Si Shu ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Matapos ang pagkakasunod-sunod na ito, marahil ay ilipat siya ng Big Boss sa punong himpilan ng direkta, at magiging maunlad siya. Ipinadala niya si Zhendong at ang kanyang kasama sa pintuan, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga panauhin. Ginoong Xiao, mangyaring tumigil, nagtataka ako kung maaari ba akong gumawa ng isang hakbang upang magsalita. Pinahinto ni Zhendong si Shu Xiao at mahinahon na sinabi. Anong uri ng mga trick ang i-play ng batang ito? Si Shu Xiao ay medyo nagulat, ang bawat hakbang na kanyang ginawa ay hindi inaasahan. Qingshan, sumakay muna sa kotse, mayroong dalawang bagay na nais kong sabihin kay Ginoong Xiao lamang. Inihayag ni Zhendong ang kanyang kamay, binuksan ang pintuan ng kotse para kay Qingshan, at hayaan siyang makapasok sa kotse. Si Qingshan ay maaaring tumingin lamang sa kanya na walang magawa, sinabi sa kanya na mag-ingat. Pinangunahan ni Zhendong si Shu sa gilid, sa isang sulok kung saan hindi nakikita ni Qingshan at iba pa. Ginoong Ye, ano ang ginagawa mo? Mayroon bang hindi mo masabi ng personal? Si Shu ay hindi natatakot sa kanya, ngunit naramdaman lamang na ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Siyempre, ang ilang mga bagay ay hindi masasabi ng personal. Nagtataka ako kung alam ni Ginoong Xiao ang tungkol sa dugo ng Wolf Mercenary Corps ng Northern Alliance Empire. Si Zhendong ay tila nagbago, ang kanyang mga mata ay malamig at nakamamatay. Ikaw, paano mo malalaman ang tungkol sa samahang ito? Nagulat si Shu Xiao. Ilang mga tao sa imperyo ng Guyuan ang nakakaalam tungkol sa samahang ito. Narinig din niya ang tungkol dito nang pumunta siya sa isang pulong sa punong tanggapan pagkatapos. Ang kanyang malaking boss ay siya rin ang deputy commander. Ang malamig na pawis ay sumabog sa noo ni Shu Xiao.
Narinig ang mga tao sa grupong mersenaryo na ito ay lahat ng magagandang kamay, at maghihiganti sila sa kanilang mga kaaway. Hindi ka kwalipikado na malaman ito. Ang tono ni Jendong ay disdainful, at hindi niya masyadong ipinaliwanag. Ang aking boss ay ang deputy commander sa loob, mas mabuti na hindi mo ako hawakan, o hindi kanya maliligtas. Si Xu Xiao ay hindi na nagkaroon ng pagmamataas na mayroon siya ngayon, at ang kanyang tono ay naging nanginginig. Ginoong Xiao, huwag kang mag-alala, gusto ko lang hilingin sa iyo ng isang pabor. Ano ang problema? Si Xu ay hindi naglakas loob na tumingin ng diretso kay Jendong. Sabihin sa iyong boss, Linggayo mo, na ako, si Jendong Ye, ay hahanapin. Kung nakikipag-ugnay ka, pumunta sa pangkat ng Shen upang hanapin ako. Matapos si Jendong, hindi niya pinansin si Xu, ang layunin ng pagpigil ay nakamit, tumalikod siya at lumakad sa kotse. Tumayo si Xu sa likuran ng panginginig, lumabas lamang nang ang sasakyan ay malayo, nagmamadali pabalik sa bahay, kinuha ang mobile phone at gumawa ng isang internasyonal na tawag. Dito, si Qing Shen ay labis na hindi nasisiyahan sa mga aksyon ni Jendong Ye, siya ay nagpout at hindi siya nakikipag-usap sa kanya. Si Jendong ay medyo walang magawa, at sinubukan na aliwin siya. Qing Shen, hindi ko sinasadyang hindi ito talakayin sa iyo, huli na. Si Jendong ay ganap na nawala ang kanyang matigas na hitsura ngayon, at patuloy na sinusubukan na magpatawad. Ngayon mayroon kang oras, mangyaring sabihin sa akin ng mabuti, ano ang iyong plano? Tumalikod si Qing Shen, na parang tahimik lang para makita ang pagganap. Si Jendong ay hindi nagsalita para sa ilang sandali, mabilis na umiikot ang kanyang utak. Hindi ko nais na parusuhan ang brat na iyon mula sa pamilyang Xu sa una, na alam na siya ay matigas sa akin, ngunit pagkatapos ay hindi ko ito madala, kaya sinipi ko ang isang mas mataas na presyo. Tiningnan ni Jendong ang kanyang kasintahan, at hindi niya masabi sa kanya na ang Changfeng Group ay talagang isang kumpanya na kanyang pag-aari dati. Oo, ikaw ay isang bayani at naisave ang pamilyang Xu, ngunit ano ang tungkol sa pamilya ng Ye? Kung pipirmahan mo ang kontrata, ang pamilya ay haharapin ang malaking pagkalugi. Huminga si Qing Shen, at nagpatuloy, kung hindi tayo mag-sign, haharapin natin ang mabaliw na pagsugpo mula sa Changfeng Group. Huwag kang mag-alala, hindi ko ipahiwatig ang pamilya ng Ye. Pagdating ng oras, sasabihin ko na akin ito at walang kinalaman sa iyo. Ngayon si Jendong ay maaari lamang magtiis ng galit ni Qing Shen. Hindi siya pinansin ni Qing Shen, nag-aalala tungkol sa susunod na gagawin. Sa hindi inaasahan, sa oras na ito, biglang bumulusok ang kanilang sasakyan, at ang sasakyan ay lumiko sa kaliwa. Ang sentro ng grabidad ni Qing Shen ay hindi matatag, at itinapon niya ang sarili ng diretso sa mga bisig ni Jendong. Ano ang nangyari? Nagulat din si Jendong, at nagngangalang galit na galit. Ginoong Ye, mayroong isang tao sa harap na sadyang nagkasala, kaya iniwas ko ang sasakyan. Sinabi ng driver na walang magawa, nagkakaproblema tayo. Kabanata 10. Aralin para sa mga iligal na racer sa kalye. Tiningnan ni Jendong Ye ang kagandahan sa kanyang mga bisig, ang kanyang puso ay matalo ng ligaw, at ang halimuyak ng batang babae ay napuno ng kanyang pandama. Nawala siya sa amoy, pakiramdam na medyo wala sa pag-iisip. Gaano kakatagal na masisiyahan ito? Tulungan mo ako. Nagalit na si Qing Shen, at ang pagkakita sa kanya na tulad nito ay naging mas galit na galit. Mabilis na tinulungan siya ni Jendong. Ahem, sino ang nang-ahas na maging mapagmataas at manggulo sa ating sasakyan? Tila ito ay isang pangkat ng mga thugs, ipinaliwanag ng driver mula sa harap. Si Jendong ay nagagalit na, at ngayon na may dumating sa kanya, ito ay ang perpektong pagkakataon na pabayaan ang ilang singaw. Binuksan niya ang bintana ng kotse upang makita kung sino ang sobrang matapang. Ngunit sa sandaling binuksan niya ito, ang taong may peklat ang mukha na nakaupo sa upuan ng pasahero ay dumura sa pintuan ng kanyang kotse. Nakaramdam si Jendong na naiinis at inutusan ng driver na pabilisin at hadlangan ang kanilang daraanan. Umapak ang driver sa gas at sumulong sa unahan, hinaharangan ang kanilang landas. Nanatili ka sa kotse at huwag kang matakot, sinabi ni Jendong kay Qing Shen. O maaari nating tawagan ang mga gwardya ng lungsod. Kaibigan nila ang aking ama at tiyak na parusuhan sila ng malubha, iminumungkahi ni Qing Shen, malinaw na hindi niya nais na kumuha ng anumang mga panganib. Hinawakan niya ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, sila ay isang grupo lamang ng mga maliliit na fries. Hahawakan ko ito, aniya, binuksan ang pintuan ng kotse at lumabas sa isang mabangis na aura. Sino ang nag-spot ngayon? Tanong ni Jendong habang papalapit siya sa kanila. 3 burly men ang lumabas sa kotse, ang kanilang mga kalamnan na nakaumbok at mga ugat na papang. Kumpara sa kanila, tila medyo mahina si Jendong.
Ako ito. Ano ang mali? Naghahanap ka ba ng problema? Ang pinuno ng mga burly na lalaki ay kumala sa kanyang mga braso, at sa mga mata ni Jendong, naramdaman niyang maaari niyang patumbahin siya ng isang suntok. Naghahanap ng problema. Inilipat ni Jendong ang kanyang leeg sa kaliwa at kanan, puno ng disdain sa kanyang mga salita. Kid, mukhang humihingi ka ng kamatayan. Galit na galit ang pinuno ng mga burly men. Ang tatlong lalaki ay nakapaligid kay Jendong, unti-unting lumapit sa kanya. Si Jendong ay hindi isang tao na maitrifled, ang kanyang mga kamao ay mahigpit na clenched, kalmado at composed. Tikman. Ang isa sa mga burly na lalaki ay sinuntok si Jendong ng diretso sa noo. Sa sandaling ito, natagpuan ni Jendong ang isang pagkakataon na masira, na pinipilit ang pag-atake ng burly man at umiikot sa likuran niya. Kaagad, sinipa niya ng mabangis, na hinampas ang gulugad ng burly. Isang sigaw ng sakit ay nagmula sa bibig ng burly na lalaki habang siya ay natamba sa lupa tulad ng isang aso na kumakain ng putik. Ang iba pang dalawang lalaki, na nakikita ang kanilang kasama ay natamba sa lupa, sumugod patungo kay Jendong. Si Jendong ay huminga ng malalim at nagpunta upang salubungin sila, hinawakan ang isa sa mga kamao ng burly na may isang kamay. Sinipa niya ang iba pang burly na tao sa ibabang tiyan, na pinadalhan siya ng pag-atras ng ilang metro ang layo. Ang tao na ang kamao ay hinawakan ay lumuhod, nakatingin kay Jendong na may humihiling na mga mata. Ang kamay ni Jendong ay mahigpit na hinawakan ang kanyang kamao, at kung hindi niya pinakawalan sa lalong madaling panahon, ang kanyang kamay ay mababali. Sige, extra sa amin, bayani. Hindi namin ibig sabihin na masaktan ka. Mangyaring extra sa amin. Ang burly man ay lumuhod sa lupa, at si Jendong na nag-iisa ay nasasakop silang lahat. Ano ang mali? Sinabi mo na naghahanap ako ng problema. Pinakawalan ni Jendong ang kanyang kamay, sinipa siya, at nagpadala ng isa pang burly na lalaki na napaatras. Tumagal siya ng mas mababa sa 3 minuto upang alagaan ang tatlong lalaki, ito ay tulad ng isang mabilis na pagpatay. Ang mga tao sa kotse ay nagulat sa pagkabigla, nagulat sa kung gaano kalakas si Jendong. Tiningnan siya ni Chingshan sa pamamagitan ng salamin sa likuran at binulong sa kanyang sarili, Jendong, ano pa ang itinatago mo sa amin? Si Jendong ay hindi tapos na mag-vent ng kanyang galit at nais na magpatuloy na matalo sila nang dumating ang isa pang kotse. Maraming mga unipormeng lalaki ang lumabas sa kotse, at agad na nakilala ni Jendong ang pinuno bilang kapitan ng bantay ng lungsod na nag-usisa sa kanya sa nang ilang araw na. Kapitan, sa wakas ay dumating ka. Ang taong ito ay tinalo ang mga tao sa kalye, napakapangit, sabi ng burly na lalaki, hinawakan ng bantay sa lungsod at naglalaro sa biktima. Alisin mo sila para sa nakakagambalang pampublikong order. Alam ng kapitan ng guard ng lungsod na si Jendong at alam na mayroon siyang pagsuporta kay Jie Shengshen, isang taong hindi niya kayang saktan. Bukod dito, kamakailan lamang, maraming mga ulat ng mga gang racing gang na nagdudulot ng problema sa mga kalsada, at batay sa mga katangian ng sasakyan, dapat itong maging mga taong ito. Ginoong Ye, kung ano ang nagkataon, nagkita ulit tayo, lumakad ang kapitan at binati si Jendong. Kailangan kitang guluhin muli, aniya. Ang dalawa ay nagpalitan ng ilang mga kasiya siya, ngunit si Jendong ay nagagalit pa rin at kailangang mag-vent. Naglakad siya papunta sa 3 kotse ng kalalakihan, hinayla ang mga susi ng kotse, at itinapon ito sa ilog. Ang 3 burly na lalaki ay humihiling para sa awa, ngunit ang kapitan ay hindi nais na harapin ang ganitong uri ng bagay na walang kabuluhan at hayaang gawin ni Jendong ang nakakasya. Sa sandaling bumalik si Jendong sa kotse, naramdaman niya na hindi tama ang kapaligiran. Sure enough, si Chingshan ay mukhang hindi maligaya at may isang madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Ano pa ang itinago mo sa amin? Malamig na tanong ni Chingshan. Galit siya na wala siyang sasabihin sa kanya ni Jendong. Nakikibahagi na sila, ngunit hindi sila nagtitiwala sa bawat isa. Ang mas alam niya na si Jendong ay nagtatago ng isang bagay sa kanya, mas gusto niyang malaman. Kulang siya ng pakiramdam ng seguridad. Hindi alam ni Jendong kung paano sumagot sandali. Wala siyang maihayag tungkol sa kanyang mersenaryong pangkat. Nalaman ko ito habang nagtatrabaho sa labas, mula sa isang Panginoon. Hindi ko inaasahan na maging mabuti ang aking sarili, sabi ni Jendong na may isang walang malasakit na ngiti, sinusubukan na eyebrush ito. Si Chingshan ay hindi na nagtanong ng anumang mga katanungan, alam na hindi niya maaaring itago ito magpakailanman. Pag-uwi nila, dumiretso si Chingshan sa kanilang silid nang hindi nagsabi ng isang salita kay Jendong, hindi siya pinansin sa likuran niya. Si Jie Shengshen ay nakaupo sa sofa, napansin na may isang bagay na nasa pagitan nilang dalawa. Mabilis niyang hinayla si Jendong. Nephew, nabuli mo ba ang aking anak na babae? Sabik na tanong ni Jie Sheng.
Uncle Shen. Hindi. Tatay. Ito ay isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Ito ay wala, magiging maayos ito sa loob ng ilang araw, walang sinabi si Jendong. Ayaw na niyang ipaliwanag. Si Jisheng ay hindi na nagtanong sa anumang mga katanungan at paalalahanan si Jendong na aliwin ang kanyang anak na babae bago umupo sa sofa at patuloy na basahin ang kanyang pahayagan. Bumalik si Jendong sa kanyang silid at nakatulog sa kama, hindi na nais na mag-isip tungkol sa mga problemang ito. Nang magising siya, maagang umaga na. Hinaplos niya ang ulo at bumaba. Si Chingshan ay hindi naghihintay sa kanya sa agahan tulad ng ginawa niya kahapon. Tiyak na galit pa rin siya sa kanya. Si Jendong ay walang magawa. Ang kanyang trabaho ay hindi naghintay para sa kanya, kaya kailangan niyang sumakay sa bus mismo. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya dapat manggulo sa mga kababaihan, o magtatapos sa pagkawala. Si Jendong ay walang gana sa agahan. May kinuha siya sa kanyang bulsa at idiniin sa bus. Pagdating niya sa kumpanya, ang mga mata ng lahat ay naaayon sa kanya, tinitigan siya ng mabuti. Si Jendong ay bumalik sa kanyang tanggapan, at sigurado na, dumating na si Chingshan. Nang makita siya, tumalikod siya at tumanggi na tumingin sa kanya. Si Jendong ay walang magawa tungkol dito at maaari lamang iling ang kanyang ulo at ngumiti ng mapait. Hoy, hindi ba ito pangkalahatang tagapamahala na si Ye? Nandito ka ba ng maaga upang mag-pack up at umalis? Ang tinig ni Hang Bo Shen ay lumitaw, sinasadyang sumigaw ng malakas upang marinig ng lahat sa kumpanya.